Natigilan si Mariol na makita nagsisibak si David sa labas ng bahay. May mga inuutusan kasi ang lola nila na magsibak niyon dahil kahit alam nilang gawin yon ay nahihirapan pa rin sila lalo na't mga babae. Pagkatapos makita niya si David na ginagawa iyon, he's topless at pinagpapawisan. Maputi rin talaga ito kahit inabot na ito ng 2 buwan sa probinsyang yon. Hindi man lang nagbago kahit kaunti ang kulay nito. Agad siyang napaiwas ng tingin at gustong kastiguhin ang sarili. Bakit nga pala siya nakatitig kay David? Marunong pala itong magsibak. Akala niya dahil si tigay ito ay wala itong alam sa ganoon. Kinahapunan ay nag-aayos naman siya ng mga paso. Maya-maya ay biglang may nagbuhat na naman niyon. Sino pa nga ba kundi si David? Kaya ko na dito. Pagtataboy niya pa rito. Do you want me to go and get lost? Natigilan siya sa sinabi nito. Wala akong sinabi. Ani at napabundong hininga. So, you want me here? Wala rin akong sinabi, David. That's a little bit confusing, huh? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Mainit ang panahon. Tirik na tirik ang araw at tiniis iyon ni Mariol at patuloy pa rin na nagagapas ng damo sa gilid ng pilapil. 10 taong gulang lang si Mariol pero katulong na siya ng ina niya sa paglilinis ng maliit nilang palayan. Ngunit sa paggagapas niya doon ay natanaw niya ang isang matandang babae na natumba sa unahan. Agad niyang binitiwan ng dalang itak para takbuhin ang matanda na natumba. Mariol, saan ka pupunta? Hindi pa tayo tapos dito. Sigaw ng kanyang ina na nasa pilapil pa rin at patuloy na nagtatanggal ng mga damo doon. Babalik ako agad, Mama. May kailangan nang akong puntahan. Saglit lang to. Pangako. Aniya habang tumatakbo. Napabuntong hininga na lang ang kanyang ina. Humihingal na siya nang makarating sa kinaroroonan ng matanda. Agad niya itong tinulungan na bumangon. Namumutla ito. Ayos lang ho kayo? Tara ho sa lilim ng mga puno. Para ho hindi kayo mainitan, Lola. Inakay niyang matanda doon sa tabi. Ayos lang ako, Ineng. Siguro dahil lang sa init ng panahon kaya ganoon. Nangihina namang wika ng matanda. Wala ho ba kayong kasama dyan sa bahay ninyo? Hindi po dapat kayo nag-iisa. Nangihina na ho kayo. Nag-aalalang pinagmasdan niya ang nangungulubot na kamay ng matanda. Ngumiti naman ng may pait ang matanda. Nasa malayo ang mga apo ko. Wala akong magagawa. Hindi po ba nila kayo dinadalaw? Dapat pinupuntahan nila kayo dito. Nairita si Mariol sa ideyang tila wala man lang pakialam ang mga apo nito sa lola nito. Mag-isa ito sa sulok ng probinsyang iyon tapos ganito pa ang sitwasyon. Ayos lang ako. Hindi pa rin po ayos yun. Matanda na po kayo kaya dapat may kasama kayo. Dapat hindi nila kayo hinahayaang mag-isa dito. Gusto niya nang maiyak sa galit. Ngumiti naman ang matanda at hinawakan siya sa ulo. Sinabi niya sa matandang maghintay ito roon dahil kukunin niya ang baon nila ng mama niya at marami iyon. Tapos ay magdadala siya ng tubig doon para makainom din ng tubig ang matanda. Ang bahay ng matanda ay hindi gaanong kalakihan, pero konkreto at maganda. Maraming tanim na sampalok sa paligid at maraming mga bulaklak. Maganda ang bahay kung tutuusin. Pero matagal na yung walang tao ngunit pinupuntahan lang ni Manang Nyera para lang linisan. Dahil ani ni Nyera ay kakilala ng ina nito ang may-ari ng lumang bahay na yon na ngayon tinitirahan ng matanda. Matagal-tagal na rin at ngayon lang nagkaroon ng tao ang bahay na yan. Simula nang dumating ang matandang yan. Oh, heto ho. Paksiw lang hong ulam namin kaya pasensya na. Pero masarap po magluto si Mama kaya huwag kayo mag-alala. Nahihiya namang inihain ni Mariol ang lagayan ng paksiw. Marami ang ulam at ganun din ang kanin nila ng mama niya. Wala nang ama ni Mariol pero nag-iwan ng maliit na palaya ng ama niya na ngayon siyang inaasikaso nila ng kanyang ina.
Ito ang pangunahing bagay na pinagkuhanan nila ng bigas ng kanyang ina. Ang aanihin nila sa maliit na palayan ay siyang magiging budget nila sa loob ng 5 buwan. Dahil sa maliit na palayan, hindi ganoong nahirapan ang ina niya. Meron pa silang maliit na hardin sa tabi ng bahay nila at malaki ang natitipid nila. Salamat, Ineng. Medyo umayos ang pakiramdam ng matanda matapos makainom ng tubig. Lalo na noong nakakain na ito. Matagal siyang hindi nakabalik kaya pinuntahan na siya ng kanyang ina. Hay nako, andyan ka lang palang bata ka. Iritadong lumapit ang kanyang ina. Nagulat ang kanyang ina nang makitang may kausap siyang matanda. Ipiniliwanag niya dito ang lahat para hindi siya mapagalitan ng ina. Kung ganon, bakit yan lang ibinigay mo? Marami pa naman tayong paksiw sa bahay. Ibigay mo na lahat yan kay nanay. Napagalitan pa siya ng mama niya dahil iyon lang binigay niya sa matanda. Natapos ng paglilinis sa pilapil kaya hanggang ng hapon ay nanatili sila sa ilalim ng puno. Binantayan nila ng kanyang mamang matanda hanggang sa maging maayos na ito. Inihatid din nilang matanda sa mismong bahay nito. Simula noon ay araw-araw na silang dumadalaw doon upang maramdaman naman ng matandang nagngangalang Dolora ang presensya ng isang pamilya kahit hindi nila ito kadugo. Mabait ang matanda at madalas pa itong nagyayayang kumain sila doon. Nagdadala sila ng pagkain sa bahay nito at doon na nga sila kumakain. Nagbago lang ang takbo ng lahat nang biglang dumating ang isang abogado sa pintuan ng bahay nila para sabihing ang lupa ay ipinangalan sa kapatid ng kanyang ama. Napag-alaman nila ang ama nila ay hindi totoong asonsyon at hindi legal ang adopsyon ng pamilya sa ama niya. Kaya ang lupa na ginagamit nila ay otomatikong mapupunta sa totoong asonsyon at hindi sa ama niya. Wala na tayong magiging kabuhayan sa probinsyang ito, anak. Ang bahay at ang maliit na lupang yun ay wala na rin. Simula nung maliit ka pa, iyon ang inaasahan natin. Wala na tayong magagawa dito sa probinsya kung wala na yun. Hindi na tayo pwedeng manatili rito. Naiiyak ang kanyang ina habang nasa veranda sila ng maliit na lang bahay. Aalis na po ba tayo? Ani at bakas ang pangamba sa mga mata. Tumango ang kanyang ina. Oo, tutungo tayo sa tiyahin mo sa syudad. Marami siyang alam na trabaho. Hindi man kaaya-ayang ugali noon. Titiisin na lang natin, wala naman na tayong mapagpipilian. Napabuntong hininga siya tumingin sa unahan. Matatanaw ang bahay ng matanda sa unahan. Hindi lubos sa kalain ni Mariol na iiwan na nila ang matanda sa bahay na yon. Ipinangako niya kapag nagkapera siya ay hahanapin niya ang pamilya ng Lola Dolor niya. Sasabihin niya sa mga itong dalawin at alagaan si Lola Dolor. Kinaumagahan ay ready na sila upang umalis. Nasa ibaba na ang iba nilang mga gamit at sa huling pagkakataon ay sinulya pa nila ang bahay. Nalulungkot silang iiwanan nila ito. Puno ng alaala nila ang kubong yon. Tapos ngayon ay iiwan na nila ito. Inilock na ng kanyang inang pinto ng kubo at saka laylay ang balikat na nagsimula na silang maglakad paalis. Ngunit natigilan sila nang makita si Lola Dolor sa may gate na kawayan ng bahay nila. Wala silang balak na magpaalam dito dahil alam nilang iiyak lang sila at baka mas lalo lang ma-stress ang matanda kapag nalaman aalis na sila. Ngayon na ba ang alis ninyo? Bakas ang pag-aalala sa mga mata ng matanda. Oho, sagot nila ng ina niya at nakayuko. Kung sabihin ko sa inyo na hindi nyo na kailangan pang umalis at pwede kayong manatili rito, aalis pa rin ba kayo? Kumunot ang noon ng kanyang ina. Ano ho bang ibig niyong sabihin? Ang sinasabi ko ay pwede kayong manatili sa lupang ito sa isang kondisyon. Naging seryoso naman ang mukha ni Lola Dolor. Tahimik na sumunod si David sa mga pinsan na sina Drake, James, Carl at Luke. Magkapatid sina Drake, James at Carl. Pinsan naman nila si Luke, ang pinakabata sa kanila. Tahimik si Luke, hindi rin palangiti. Hindi katulad ni na Drake at dalawa pa nitong kapatid. Maliban sa babaero ang tatlo, ay maingay rin. Kaarawan ng kanilang lola, si Dolor Quintana. Ina ito ng kanyang ina.
Hindi naman daw talaga mayaman ang kanyang ina. Ang mayaman ay ang kanyang ama. Pero malapit ang loob nilang mga apo kay Dolor Quintana. Lalo pat naging dating kaibigan din pala ito ng lolo nila. Ang ama ng mga ama nilang lahat. At ito rin ang nag-alaga sa kanila noong mga bata pa sila, kaya sa kaarawan ng matanda ay hindi pwedeng wala silang mga apo. Grandma! Masayang lumapit agad si Drake para yakapin si Lola Dolor. Si Drake ang mas malapit sa matanda kasi ito ang madalas makinig ng mga kwentong pambata ni Lola Dolor noon. Isa-isang humalik dito para na nilang pangalawang magulang si Lola Dolor at masaya silang makita ulit ito ngayon. Kamusta na kayo? Ani ng kanilang lola. Magandang mga ngiti at mukhang malusog naman ang kanilang Lola Dolor. Mas naging maliwanag pa nga ang aura nito ngayong nandito sa harapan ng mga apo. Ayos lang, Grandma. Bakit ngayon lang kayo nagpakita? Hinintay namin kayo nung kaarawan ni Drake ka. Akala namin sisiputin mong birthday niya. Nakangusong maktol naman ni Carl. Natawa lang ang grandma nila. Kaya nga, Grandma, naghintay talaga kami. Ani naman ni Drake. Tahimik lang siyang pinagmasdan ng lahat habang katabi ang tahimik rin na si Luke. Marami pa silang napagkwentuhan hanggang sa dumating na sa puntong isinatinig na ng grandma nila ang totoong pakay nito kung bakit ito nagpunta roon. Ang totoo niyan, may gusto akong ipakausap sa inyo, kaya ako nagpunta rito. At saka, bilang regalo na rin ninyo sa akin. Nagkatingin na naman silang lahat. Ngayon lang humingi ng pabor ang matanda sa kanila. Buong buhay nila ay ito ang parating nagbibigay. Ngunit kung ano man ang bagay na gusto nitong hingin sa pagkakataong yon, susubukan nilang ibigay yon. Hanggat kaya nila. Really? What is it, Grandma? Medyo excited si Drake. Halatang na-curious rin sa paraan ng pagkakasabi ng abuela. Tumingin sa kanilang lahat ang matanda. Ngunit tumigil ang mga mata nito kay Drake. Halatang gustong-gusto nitong ipagawa iyon kay Drake. He's a little bit jealous of Drake. Siya ang totoong apo nito, ngunit mas close ito kay Drake. Iniisip niyang dapat ay siya yun. Kahit tahimik siya, interesado rin naman siya sa mga gusto ng grandma nila. I just want you to meet someone. Panimula ng grandma nila. Namilog pa ang mga mata ng tatlo maliban sa kanilang dalawa ni Luke na kanina pang nag-observe. Someone? Who, Grandma? Is it someone we know? Nagkita na ba kami niya noon? Kamag-anak ba? Sunod-sunod ang tanong ni James. Umiling ang matanda at nananatiling nakangiti. Medyo nakaramdam naman ang lahat ng kakaiba dahil sa ngiti ng grandma nila. Ngayon niyo pa lang siya makikita, mga apo. Huminga siya ng malalim bago nagpatuloy. At gusto kong isa sa inyo ang mapangasawa niya. Napaubo naman si Carl nang marinig ang huling sinabi ng kanilang grandma. Hindi ko naman kayo pipilitin, pero gusto kong makita niyo muna siya upang mas makilala niyo siya. Patuloy ng grandma nila. Tapos bumalik naman ang tingin ng grandma nila sa direksyon ni Drake. Medyo hilaw ang ngiti ni Drake. Drake is an a-hole. Siguradong pagtatawanan ka lang nito sa oras sa binanggit mo ang salitang pag-ibig. Ang parati niyang naririnig dito, baliw lang ang naniniwala sa pag-ibig. Walang ganon. Siguro dahil ang ina nito ay naghanap pa ng iba at iniwan sina Drake noong bata pang mga ito. Kaya para dito, hindi dapat sineseryoso ang mga babae. Sure, Grandma. Kailan ba? Pupunta ba siya dito? Ani ni Drake. No. Kayong pupunta sa bahay. Nandoon siya. Doon siya maghihintay sa inyo. Ani ng grandma nila habang nakangiti. Mas lalong namilog ang mga mata ng tatlo. Siya at si Luke. Walang kaso sa kanila kasi ayos lang sa kanya ang bagong bahay ng grandma nila sa probinsya. Si Drake, James at Carl lang naman ang may problema. Ayaw ng mga ito kapag usapang probinsya, lalo na't hindi naman kalakihan ang bahay ng grandma nila. There are 4 rooms sa bahay na yan. 3 guest rooms and their grandma's room. Sobrang layo mula sa sibilisasyon at ang mas malala, walang internet. Paniguradong impyerno ang lugar na yon para kina Drake.
Natatawa na lang siya habang nakikita ang kakaibang emosyon sa mukha ni Jake, James at Carl. Hindi na nga nag-enjoy sa usapan ng tatlo matapos marinig ang gusto ng grandma nila. Alam niyang dahil malapit ang tatlo sa grandma nila, ay paniguradong hindi magagawang tanggihan ng tatlo ang pakiusap ng matanda, lalo pa at first time nitong makiusap ng ganoon. Oh, damn it! Bulala si Jake matapos nilang maihatid ang grandma nila sa bus terminal. Ayaw nitong ihatid nila ito sa probinsya dahil mas gusto nitong bumiyaheng mag-isa pa uwi. Kaya hindi na nila napilit ang matanda. Ang nagawa na lang nila ay ang ihatid ng tanawang bus sa sinasakyan ng kanilang grandma. Nagkibit-balikat si Carl. Talaga bang pupunta tayo sa province, kuya? Binalingan ni Carl si Jake. Napailing siya. Oh, ano't parang Bernes Santo yung mukha ninyo? Para naman piprituhin kayo ng buhay pagkarating natin ng probinsya ni grandma. Ngumuso naman si Drake nang balingan siya. Pahama ka talaga. Napatawa pa siya sa reaksyon ng mga ito. Buti nga sa mga ito. Isang malaking van ang sinakyan na lang ni Ma. Si James ang nagmamaneho at palitan sila ni Luke dahil kaskasero silang tatlo ni na Drake magmaneho. Ayaw namin maagang mamit si San Pedro, no? Naaalala niyo pang sabi ni James ang magboluntaryo itong makipagkalitan kay Luke sa pagmamaneho sa malaking van. Paano kung magustuhan ako ng babaeng yon? Alam mo na, baka first time niya lang makakita ng pogi tapos agad-agad siyang ma-fall. Tapos pikutin niya ako. Ipapalabas niyang nabuntis ko siya tapos... Natigil sa pagsasalita si Carl ang sikuhin nito ni Drake. Manahimik ka nga. Saan mo naman napulot yung ideya niyan? Baka nga Amazona yung babaeng yun eh. Baka malaki yung muscle. Tapos bigla na lang tayong i-wrestling pagkarating doon. Ani naman ni Drake. Tuloy at bigla na lang sumagi sa isipan niyang sinasakal siya noong probinsyanang yon gamit ang maugat nitong mga kamay. Napapailing siya. Bakit ba nagpapadala siya sa mga imaginations ni Drake? Basta. Parang ayokong tumuloy. Ano kaya kung tumuloy na lang ako dito? Maglalakad na lang ako pa uwi. Kayo na lang ang tumuloy. Sabi naman ni Carl. Bigla na lang binuksan ni Jake ang sliding door ng van. O sige, talong ka na. Inilahad pa nito ang labas. Kakusar mo yan. Namilog naman ang mga mata ni Carl. Nagtawanan na lang sila habang patuloy pa rin na tumatakbo ang van. Napatingin siya sa labas. Hindi niya alam kung ano nga bang magiging resulta kapag nakarating na sila doon. Wala siyang ideya kung anong uri ng babae ang tinutukoy ng grandma nila. Pero sigurado naman siyang mabuting babae iyon. Maaaring mabait pero hindi niya type. Maaaring maganda pero hindi niya pa rin type. Paano kapag nagustuhan ni na Jake ang babaeng yon? O baka hindi rin? Si Jake naman talaga ang gusto ng grandma niya para sa babaeng yon. Nakikita niya sa mga mata ng grandma nila. Pero, paano kung hindi gusto ng babae si Jake? Mukhang imposible. Babaero si Jake. Alam na alam nito kung paano paikutin ng isang babae. High school pa lang ito ay magaling na ito sa ganoong bagay. Kaya talagang imposible. It's always Drake. Bakas naman ang kaseryosohan sa mga mata ni Mariol habang nakaharap sa salamin. Walang kahit na anong make-up na nakalagay sa mukha niya. Likas siyang maputi. Natural na mapula ang mga labi. She has foxy eyes at iyon ang dahilan kaya nagmumukha siyang mataray kapag tahimik siya. May suot siyang salamin at maayos na nakabond ang buhok niya. Suot niya yung mahabang pencil skirt at long sleeve na bigay pa ng lola Dolor niya. Mga ganoong pananamit na tutunan niya mula sa matanda. Sa paa ay flat shoes naman na animoy isa siya sa katikista ng simbahan. Komportable siya sa ganoong pormahan. Pakiramdam niya ay yun ang pinaka-formal na outfit na meron siya. Gusto niya rin naman na magmukhang formal. Iniidolo niya ang lola Dolor niya sa totoo lang. Nung kunin ng kapatid ng ama niya ang lupa ay bigla namang sumulpot ang matanda sa kanilang bakuran upang sagipin sila sa maaaring pagkalugmok. Nanirahan sila sa maliit na bahay ng kanilang lola Dolor hanggang sa lumaki siya. Pinarenovate ang bahay at mas lumaki pa ito. Hindi na katulad ng dati. Sila ng kanyang ina ang naging katiwala ng lola Dolor niya. Napakabait ng matanda sa kanila ng kanyang ina at pakiramdam niya ay tila totoo na siya nitong apo. Kapalit ng mga mabuting nagawa ng matanda ay inalagaan nila ito.
Isa nga sa gusto niyang matupad ay ang kagustuhan ng matanda na maikasal siya sa isa sa mga apo nito. Gagawin niya ang bagay na to para sa minamahal niyang Lola Dolor. Gusto niyang kahit papaano'y magbigay iyon ng ngiti sa labi ng kanilang lola. Talaga bang sigurado ka na dito ha, anak? Ani naman ang kanyang ina habang nagtutupi ng kumot. Ngumiti siya sa ina, tumango. Opo, sigurado na po. Alam kong ginagawa mo ito para paluguran ng lola mo. Pero sabi niya, ayos lang naman kung umatras ka at huwag mo lamang itong gawin. Sa huli ang desisyon mo pa rin ang importante para sa lola mo. Opo, alam ko po. Hindi po ako napipilitan. Kusang loob ko po itong gagawin. At saka, hindi pa naman po siguradong magiging successful to. Pag nagkataon, maaaring wala akong magustuhan sa mga apo niya. At maaaring hindi rin nila ako gusto kaya ayos lang. Aniya habang inaayos ang manggas ng pencil skirt na suot nito. Tumangutango ang kanyang ina. Siya nga naman. Ngayon ko palang makikita ang mga apo ng lola mo. Gusto ko rin silang kilatisin. Kailangan kasing bait ng ama mo, mapapangasawa mo ha? Di bali nang mahirap. Di bali nang hindi isa sa mga apo ng Lola Dolor mo. Napangiti naman siya. Wala ka pang karanasan sa pakikipagrelasyon kaya nag-aalala rin ako sa totoo lang. Pero dahil nirekomenda ito ng lola mo, naniniwala akong hindi ka mapapahamak. Nang dumating na ang 9 ay bumaba na sila. Ang ina niya pa mismo ang nag-asikaso sa mga pagkain. Ito ang mas napagod kaya siya nang nagpresentang mag-ayos ng hapagkainan. Maya-maya lang ay darating na ang mga apo ng kanyang mga lola. Inihanda niya na ang sarili upang formal na makilala ang mga ito. Talaga bang ayos ka lang dito? Paniniguro pa ng kanyang lola nang makita sila sa sala. Ngumiti siya. Opo, sigurado na po ako lola. Lola naman, nagpunta pa po kayo sa syudad at nakipagkita sa kanila para lang sabihin kung hindi ako handa. Abay, pwede ko naman silang pabalikin sa syudad kapag sinabi mo ngayong araw na ayaw mo at wala ka ng balak pang ituloy. Nagahamong sabi ng lola niya. Namilog tuloy ang mga mata niya. Talagang gagawin nito iyon para sa kanya? Ilang saglit pa ay narinig na nila ang tunog ng sasakyan sa labas. Nandiyan na ang mga apo ng Lola Dolor niya. Nagkatinginan sila ng matanda at agad na nagtungo sa labas. Saktong pagkarating nila sa labas ay isa-isa nang bumaba ng sakay ng malaking van ang mga lalaki. Mga matatangkad na lalaking aakalaing mong mga modelo. Halatang halata sa itsura na laking syudad at maraming alam sa mundo. Talaga bang ito ang mga apo na gustong ipakilala ng lola niya sa kanya? Hindi siya makapaniwala. Tahimik si Mariol at walang emosyon sa mukha habang kumakain. Iyong 5 lalaking apo naman ng lola niya ay nagpakilala na sa kanya. Ang mas pilyong tingin ay nangangalang si Jay. Ang pumapangalawa sa kapilihan ay si James, sunod naman ay si Carl. Hanggang sa nalaman niyang magkapatid ang tatlo. Sa totoo lang, hindi niya talaga gusto ang aura ng tatlo. Gusto niya naman ang katahimikan ni David. Hindi naman siya komportable sa kalamigan ni Luke. Sa kanilang lahat, si David ang medyo okay sa kanila. Nako, pareho kayo nitong si Mariolo, kagaya mo. Nakatapos din siya ng business. Pagbibida ng Lola Dolor niya sa kanya kay Jake. Si Jake ay nakatapos naman ng business dahil ito raw ang future sa pamilya nito. Ito ang susunod sa posisyon ng kumpanya dahil ito ang panganay. Samantalang doktor naman ang kinukuha ni James at architecture naman kay Carl. Mukha lang barumbado ang tatlo pero may matitino naman palang grado at nakapagtapos na. Hindi mo nga naman talaga mahuhulaan ang future ng isa tao sa isang tinginan lang. Napalingon siya kay David. Nahuli niya itong nakatingin sa kanya at agad na nagbawi ng tingin nang lumingon siya dito. David finished business too. Pasa ni Jay kay David. Halatang ayaw na mareto sa kanya. Randam niya noong una pa lang na wala itong interes sa kanya. Ayaw niyang mamilit at ayaw niyang siya pa ang maging dahilan ng paghihirap nito. Knowing Drake, halatang maraming babae nang nakaabang dito sa pinanggalingan nito. Hindi ito nababagay sa lugar na yon. Yes, may business ang ama niyang kailangan niyang hawakan balang araw. Nag-iisang anak lang siya at wala nang ibang magmamana nun kundi siya. Paliwanag naman ng kanyang lola.
Napalingon siya kay David. Nilingon siya nito nang mapansin na nakatingin ito sa kanya. Formal si David, iisipin mong sa kanilang 5, ito ang mas nag-mature. Hindi mo mahuhulaan ang nasa isipan nito. Siya ang nagbawi ng tingin nang mapansin na walang balak na magbitiw ng tingin si David. Tila hinamon siya nito sa patagalan ng titig. Napalunok naman siya at napainom ng juice. Bakit nga ba siya biglang nataranta? Bukas nga pala may kasiyahan sa sentro. Baka pwede mong isama ang mga boys natin, Iha. Para naman hindi sila mainipito sa bahay. Ani ng lola niya. It's okay, Lola. Ayos lang kami dito. Sansala naman agad ni Jake. Tipid siyang umiti at tumango sa matanda. Sige po. Really? Magtatagal pa talaga tayo dito? Lumaki ang bahay ni Grandma, looks like fine, but still hindi pa rin ako komportable. Bakit kaya hindi na lang tayo mag-hotel muna bukas? Sabi naman ni Carl. Matutulog sa isang silid ang 3 magkakapatid. Samantalang sila Luke naman na ay nasa kabilang silid. Silang nagkakaintindihan ni Luke dahil pareho silang tahimik. Pero mga bandang 9 p.m. ay biglang nagtungo ang 3 sa silid nila Luke para mag-ingay at magreklamo ng kung ano-ano. Talaga bang walang signal dito? Ani ni James at kanina pa tinaas ang cellphone. Nakasampung ikot na si James sa silid para lang makahagilap ng signal. Sina Ruby, surely may text na mga yon. May bar hopping pa nga pala kami, nakalimutan ko. Nakapamulsa si Drake sa may bintana at kanina pang nagtatagi sa mga bagang. Seriously? She's worse than what I thought. Kanina pa siya naka-poker face. Para siyang babaeng bato. Pwede siya kay Luke. Tsak, narinig mong mahuhulog na karayom sa bahay kapag magkasama tong si Luke at yung Mariol na yon. Reklamo ni Jake. Hindi niya naman napigilan ng ngisi nang marinig iyon mula kay Jake. Talaga namang tama si Jake. Babaeng bato nga si Mariol. Shut up. Malamig na sambit naman ni Luke kay Jake. Genius si Luke. Chemist na ito sa edad na 18. Seryoso parati sa buhay at walang time magpakatao. Nag-advance study si Luke sa edad na 10 dahil pang high school na ang level ng utak nito sa edad na 10. Sa totoo lang, alien talaga ang tingin nila kay Luke. Kaya boto siya sa sinabi ni Jake na bagay si Mariol kay Luke. Hoy, huwag niyo ang galitin si Luke. Lasunin pa kayo niyan mamaya. Patay kayo. Singit ni James. Ayos lang yan. Gawin mo ang palakayan si Kuya Jake, Luke. Gatong pa ni Carl habang tumatawa. Hindi na nagsalita si Luke. Abala ito sa ginagawa sa laptop nito. Nananatili sa silid nila ang 3. Kaya mga bandang 12 nang bumaba siya para uminom ng tubig. Madadaanan ng hardin ang grandma nila. Kita niya ang bilog ang buwan at ngayon ay maliwanag ang garden. Tahimik doon at para bang mas gustuhan niyang tumambay saglit sa parting yon. Kaya lang natigilan siya na makitang may nakatayo sa gitna ng hardin. Sinipat niya kung sino hanggang sa mapagtantong si Mariol ito. Nakalugay ang kulot na buhok ng babae. Wala itong salamin sa mata at nakasuot ng mahaba at puting night dress. Kahit sa madilim ay nagliwanag ang maputing balat ng babae. Seems like she was enchanted. Napagmasdan niya si Mariol kanina. Talagang maganda ito ngunit hindi lang pansin dahil sa makapal na degradong salamin na suot nito. Idagdag mo pa ang pangmatandang suot nitong damit na halatang nakuha nito sa grandma nila. Pero ngayon parang nakakita siya ng isa pang bersyon ni Mariol. Talagang maganda ito. Nakapikit ang dalaga sa ilalim ng sinag ng buwan. Tinatangay ng mabining hangin ang panggabi ang kulot at mahaba nitong buhok. Sa tulong ng liwanag ng buwan, naaninag niya ang mapulang labi ng dalaga at ang magandang hubog ng mukha nito. Biglang may boses na bumulong sa isipan niya na tama lang nakakulong sa tahimik na lugar na ito ang ganitong kagandang babae. Kung sakaling lumaki si Mariol sa modernong mundo nila, maaaring marami na itong naaakit na lalaki. Baka mas lalong imposibleng malapitan ito. She looked like a goddess under the moonlight. Para siyang nagtatawag ng mga engkanto at siyang prinsesa ng elementong yon. Siya lang ang nakasaksi ng kakaibang bagay na ito. Nang akmang lilingon si Mariol sa gawin niya ay agad siyang umalis sa kinatatayuan. Pumasok agad siya sa loob at nagtungo sa taas. Bigla na lang nawala ang uhaw niya. Gusto niyang matulog ng gabing yon, pero sa tuwing pipikit siya ay ang mukha ni Mariol ang nakikita niya.
Gusto niyang murahin ang sarili. Baka nga engkanto iyong si Mariol. Napapansin naman ni Mariol na kanina pa tila walang gana ang mga apo ni Lola Dolor habang nakatingin sa parade noong umagang yon. Halatang gusto ng mga itong umalis pero napipilitan lang na manood. At kanina pa siyang hindi rin komportable at nababahala sa reaksyon ng mga ito. Nababahala siya. Hindi dahil ayaw niyang madisappoint ang 5 lalaki, kundi dahil ayaw niyang malungkot ang lola niya dahil sa masamang feedback ng mga ito sa probinsya nila. Bandang tanghali na magtungo sila sa isang tindahan ng mga kakanin. Paano kung ma-food poison tayo dyan? Eretadong reklamo agad ni Jake, hindi pa man sila nakarating sa mismong kainan. Napahinto siya at nilingon si Jake. Ang 4 na lalaki ay nandoon sa tindahan, habang itong si Jake naman ay kanina pa panay reklamo. Di patay na sana ako kung uso dyan ng food poisoning. Hindi ka pa pinapanganak, nakatayo na yan dyan. Dekalidad ang produkto dyan. Malamig ang aura at boses niyang magsalita. Nagbitiw naman ng sarkastikong ngisi si Jake. Napasingap siya nang bigla nitong hinawakan ang braso niya. May higpit ang pagkakahawak nito at ikinagulat niya iyon. You know what, I don't like you from the start. Hindi ko lang alam kung anong pinakain mo sa lola namin para makumbinsi mo siyang papuntahin kami dito. Nananatili pa rin itong nakangisi ngunit may pang-iinsulto na sa pagkakataon to. Hindi naman siya nasindak doon. Kahit nagulat siya ay nakabawi pa rin siya sa ginawa nito. Hinila niya ang braso niya mula sa pagkakahawak nito. Huwag kang mag-alala. I don't like you too. The feeling is mutual. Tapos ay tinalikuran niya ito. Nagsalubong naman ang tingin nila ni David. Dahil doon ay napapansin niyang panay na lang tagis ang bagang si Jake. Mariin parati ang titig nito sa kanya na parang pinapatay na siya nito sa isipan nito. Samantalang wala naman siyang pakialam sa kung ano man ang isipin nito sa kanya. Ang importante sa kanya sa mga oras na yon ay ang maramdaman ng lola niya. At kapag nalaman nitong wala siyang napili sa mga apo nito, agaw pansin ng mga pinata. Parang mga tanga nagpapapansin ng mga babae doon. Samantalang wala namang pakialam ang 5 dahil halatang hindi naman mga ganoong babae ang tipo ng mga kasama niyang lalaki. Napapansin niya pa ngang nandidiri sina Carl at James noong kawayan ng babae mga taga roon. Umikot ang eyeball niya dahil sa kaartehan ng mga ito. Halata naman kasing mga high-end na babae ang tipo ng mga ito. Iyong mga mahihilig sa bags at makeup, iyong mga babaeng parating nakikita sa mga mamahaling salon at mga babaeng parating nasa mall. At may mga bitbit na napakaraming paper bags na may mga tatak ng mamahaling brands. In short, mga babaeng high maintenance, social climber at mga brats. Huwag kang mag-alala. I don't like you too. The feeling is mutual. Ginaya pa ni Jake ang tono ni Mariol nang magsumbong ito sa kanilang 4. Hindi niya lubos sa kalaing nagawa nitong kausapin si Mariol at sabihin sa babae ang totoo nitong nararamdaman. Ang mas hindi niya inaasahan ay ang sinagot ni Mariol. Dude, first time yun ah. Sa club, ikaw ang hinahabol. Ikaw ang iniiyakan. Tapos dito, tiklop ka lang kay Mariol? Humagalpak ng tawa si James. Sinamaan naman ito ng tingin ni Jake. Kumunot ang noon niya. Hindi niya nagustuhan kung papaanong in-approach ni Jake si Mariol. It's not nice, dude. Aniya habang nakatingin sa cellphone niya at nanonood na lang na naka-download na basketball tournament. Wow, teka lang. Bakit parang kumakampi ka na ngayon sa Mariol na yon? Maliban sa first time kong nabasid ng babae, first time ko rin nakakitang nag-react ka ng ganito ah. Tell me, you like her? Hindi makapaniwalang bulalas si Jake na ngayon ay nakatingin sa kanya. Kumunot naman ang noon niya sa narinig kay Jake. This asshole. Talagang iniisip agad nitong gusto niyang babae dahil lang nagsalita siya ng ganon? You know what, Drake? What you did earlier is the dumbest thing you've ever done. Bago mo ginawa yun, naisip mo bang baka sabihin ni Mariol kay Grandma ang sinabi mo? Inisip mo ba kung anong maaaring maramdaman ni Grandma kapag nalaman niyang ganon ang approach mo kay Mariol? Natahimik bigla si Jake dahil sa sinabi niya. Iritado ito kanina pero ngayon biglang takot ang nakita niya sa mga mata nito. Bago pa malaman ni Grandma yon, mas mabuti pang bumalik na tayo sa city tomorrow.
Ayoko na makita ang disappointment sa mukha niyo bukas. Nababahala namang suwet siya ni James. Nag-impake na rin si Carl kanina pa. Halatang napag-isipan na ng mga ito ayon. Nilingon niya si Luke. Tila gusto pa nitong magpaiwan kasama niya. Dahil siya, wala naman siyang balak na umalis kaagad. Magpapaiwan siya sa probinsyang yon. Wala rin naman siyang gagawin sa kanila. Nagsasawa na siyang gabi-gabing ginugulo ni Jake para sumamang mag-party. Marami ka pang gagawin, sumama ka na. Aniya kay Luke. Napalunok ito at nag-impake na rin. Magpapaiwan ka? Seryoso? Hindi naman makapaniwala si Carla nakatingin sa kanya. Sinulyapan niya si Jake na ngayon seryosong nakayuko at tila malalim ang iniisip. Siguro dahil sa sinabi niya dito at na-realize nitong tama siya. Oo, ayokong iwan si Grandma ngayon. At least kahit isa man lang sa apo niya manatili rito. Aniya. At dahil ang paborito nga nitong apo ay si Jake, ay naduduwag na harapin ang grandma nila pagkatapos ng ginawa nito kay Mariol. Halatang ito pa ang pinakaunang taong tatakas pagkatapos ng lahat. Nakita naman niyang nalungkot ang grandma nila nang sabihin ng apat na kailangan na nitong bumalik sa syudad. Ang dahilan ng apat ay dahil may kailangan itong ayusin na importanteng bagay kaya kailangang umuwi. Hindi talaga magtatagal ang tatlo doon. Nahulaan niya na noong una pa lang. Napansin niya namang napalingon si Drake sa likuran. Nang balingan niya, ang tinitingnan pala nito ay si Mariol. Palapit ang babae at may lamig sa mga mata. Nagtagis ang mga bagang niya. Hindi na nito kailangang harapin pa ang apat, lalo na pagkatapos ng ginawa ni Drake dito. Ano bang pakialam niya? Hindi naman siya concerned dito, diba? Napalunok siya at agad na nag-iwas ang tingin. Malawak ang flower garden ng Lola Dolor ni Mariol. Dati-rati ay hindi yung ganong kalaki. Ngayon, pinalaki nila dahil alam niyang iyon na lamang ang natatanging bagay na nagpapagaan ng kalooban nito. Siya ang parating nag-aalaga noon. Minsan ay ang matanda kapag mabuting pakiramdam nito. Hinahayaan nilang magkikilos ang matanda para na rin sa ikabubuti ng katawan nito. Dahil mas lumalala ang nararamdaman nito sa katawan kapag hindi ito lumalabas. Inayos niya ang isang halaman sa isang paso. Nilagyan niya yon ng lupa at nilagyan ng tubig matapos maitanim yun doon. Malaki ang paso. Iniisip niya tuloy ngayon kung papaano na ngayon iyon buhatin. Akmang bubuhatin niya iyon nang biglang may sumulpot mula sa likuran niya. Si David pala. Walang ni salitang binuhat nito ang paso. Where should I put this? Anito habang nasa mga kamay ang paso. Napalunok siya at natarantang naganap agad ng pwesto. Kanina, hindi pa siya nakapagdesisyon talaga kung saan niya ipapwesto ang paso. Kaya ngayon, hindi agad siya nakapagsalita. Doon na lang. Aniya ng may pag-aalinlangan. Hindi siya sure kung okay pa talaga na doon ng halaman. Maaarawan kaya ito doon? Hindi kaya masyado itong tagu doon? O baka naman, hindi nito magustuhan ang pwesto doon at mamatay. Kung ano-anong bagay ang pumapasok sa isip niya, natigilan siya. Bakit nga pala siya nataranta kanina? Alata namang hindi nahirapan si David kanina nung hawak ang paso. Pwede naman siya mag-isip muna kanina. Pero nataranta siya at kung saan-saan na lang niya pinalapag ang paso ng halaman. Salamat, aniya kahit hindi nagustuhan ang pagpunta ni David doon. Matapos ang sinabi ni Drake sa kanya sa sentro, tingin niya ay ganun din ang nararamdaman ni David ngayon. Na napipilitan nitong gawin ang bagay na to dahil sabi ng lola nila. Hindi niya lang maintindihan kung bakit andito pa rin ito. Pwede namang sumama na ito sa mga pinsan niya. Araw-araw mo bang inaasikaso ang garden ni lola? Wala ka bang ibang ginagawa maliban dito? Panimula nito. Oo, parati kong inaasikaso to. Pero tungkol sa iba kong ginagawa, hindi ko na masasagot yan. That's too personal. Direkta niya namang tugon dito. We do clubbing and I help my dad sa office works. Ani ni David na ani mong tinatanong niya mga ginagawa nito sa buhay. Minsan lang ako mag-hiking. I do skydiving once a month. Kunotong nilingon niya si David. So, ano ngayon? Hindi niya naman yan tinatanong. Sinabi ko nang tungkol sa mga ginagawa ko. Ikaw naman ang magkwento ng tungkol sa mga ginagawa mo. Ani ni David.
Ano mong sinabi lang yon para maobliga siyang magsalita. Seryoso? Parang gusto niyo magmura. Talagang nasanay itong nakukuha nito ang lahat ng gustuhin nito. Natatawa siya sa isipan niya. Hindi magandang ugali kung ganoon si David. Ngunit ngayon niya napagtantong hindi ito naiiba sa mga pinsan nito. Sorry, next time na lang. Kailangan na uminom ni Lola ng gamot. Aniya para maiwasan ito. Nilampasan niya ang lalaki at walang lingon likod na umakyat siya sa taas. Sana kaya ko pang bumisita buwan-buwan sa inyo sa syudad. Ani ng grandma niya habang nakatanaw sa baba. Nakikita naman ni David si Mariol sa baba. Nagpatuloy ito sa pag-asikaso sa mga tanim doon matapos siyang iwasan ito kanina. Halata namang umiiwas ito kanina. Talaga bang hindi niya deserve na malaman ang katauhan nito? He was always like this. Silent. Kung katulad siya ni Drake na pumapatol kaagad sa babae, baka mas malala pa siya sa pinsan. It's just that hindi siya fan sa casual sex, hookups at etc. He likes minding his own business whenever he is with them, in a club. Pero ngayon, he's not minding his own business. Nakatingin siya kay Mariol at pinupuna ang bawat kilos nito na parang wala siya sa sarili. Ano naman kung hindi siya gustong kausap ng babae? Ano naman kung wala itong balak na i-share sa kanyang buhay nito? Ano naman kung ganon? As if mamamatay siya kapag hindi niya narinig ang backstory nito. Kami ang dapat pumunta dito, Grandma. Hindi na dapat kayong bumabiyahe ng ganong kalayo para lang makabisita. Kung sinabi niyo lang na gusto niyo kami makausap tungkol dito, kami na sanang nagpunta dito. Binalingan niya ang abuela. Ngumiti naman ang grandma niya. Ngayon nakamasid ito sa labas. Alam mo bang sa'yo ako mas nagtitiwala? Drake is broken and he can still fix his own life. Agaran siyang napatingin sa grandma niya. Nagulat siya na narinig mula sa matanda. Parang minamasahe ang puso niya dahil sa narinig. Nakita kong mas may matatag kang pundasyon sa sarili mo. Nakikita ko ang iyong ina sa'yo. I'm expecting Mariol to choose you. Dahil iba ka sa mga pinsan mo. Patuloy ng grandma niya. Napanganga siya ngunit kalaunan ay natauhan. But now, I don't know. Simula pa nung bata pa siya, hindi ko na mahulaan ang takbo ng utak ni Mariol. Parati siyang tahimik kapag kaharap niyang ibang tao. Pero hindi naman siya ganyan kapag ako at ang mama niyang kaharap niya. Napatitig siya sa babae sa baba. Kung ganon, nalilito rin ang grandma niya sa takbo ng utak ng babae. Parang siya. Nalilito rin kung bakit nagkakaganito siya kapag si Mariol ang pinag-uusapan. Ang laki ng impact kapag si Mariol na ang nandema. Hindi naman siya ganito noon. Gusto ko siyang ligawan, Grandma. I like her. Napalingon sa kanyang matanda. Namilog ang mga mata nito. What do you mean? I want to marry her. Putol niya sa sasabihin ng grandma niya. Sa pagkakataong ito, ang tanging rason niya lang ay ang gusto niyang matupad ang gusto ng grandma niya. Gusto niyang paluguran ito. Nang sabihin niya ang salitang I like her, pakiramdam niya ay may laman naman niyon. Gusto niya nga ba talaga si Mariol? Pero pilit niyang tinatanggi sa isipan niya ang ideyang maaaring gusto niya nga ang babae. Imposible. Baka na-curious lang siya sa pagkatao nito. Baka na-challenge lang siya. Are you sure about this? Nakangiting tanong naman ng grandma niya. Yes. 100% grandma. Aniya, habang hindi pa rin inaalis ang tingin sa baba. Seryoso ka na dyan, David? Dude, I knew it. Kaya mo siya pinagtatanggol dahil talagang may gusto ka na sa kanya. Kunyari ka pa ha. Baliw ka talaga. Pang-aalas ka naman ni Drake sa kabilang linya. Nasa sentro siya para makahanap ng wifi. Nagkakape siya sa isang shop habang kaharap ang laptop. My goodness, talagang hindi ka na aatras? Hindi ka na ba talaga mapipigilan? Dude, baka naman ginayuma ka niyan. Hindi ka pumapatol sa mga chika babes dito sa city tapos sa provincial girl ka bumigay agad. Natatawang singit naman ni James. Conference call kasi iyon. Si Carl ay katabi pang babae nito habang nasa video call sila.
Talagang babae ang dahilan kaya umuwi ang mga ito. Wala naman si Luke. Busy yon sa pagpapaputok ng kung ano-anong medisina sa laboratory nito. Kung magsaliksik ng panibagong medisina si Luke, akala mo'y nakasalalay talaga dito ang problema ng buong mundo. I'm just doing this to fulfill Grandma's wish. Kapag hindi nag-work, magpapa-annul ako. Sabi niya. Napapailing naman si Jake. Nako, baka gusto mo talaga. Tudyo pa ni Jake. Sinamaan niya ito ng tingin. You wish. Umuwi siya ng mga bandang 12. Marami pa silang napag-usapan kaya natagalan siya. Natigilan si Mariol nang makitang nagsisibak si David sa labas ng bahay. May mga inuutusan kasi ang lola nila na magsibak niyon dahil kahit alam nilang gawin niyon ay nahihirapan pa rin sila lalo na at mga babae. Tapos makikita siya ni David na ginagawa iyon ngayon. He's topless at pinagpapawisan. Maputi pa rin talaga ito kahit inaabot na ito ng 2 buwan sa probinsyang yun. Hindi man lang nagbago kahit kaunti ang kulay nito. Agad siyang napaiwas ng tingin at gustong kastiguhin ang sarili. Bakit nga pala siya nakatitig kay David? Mabuti na lang hindi siya nito napansin. Marunong pala itong magsibak. Akala niya dahil sa tigay ito ay wala itong alam na ganon. Nang hapon na ay pinagkaabalahan niya ng mga asikasuhin ang garden. Ganon naman talaga ang routine niya sa bahay na yon. Sinisiguro niya lang na nakainom na ng gamot at nakakain na si Lola Dolor bago niya atupagin ang iba pang mga trabaho. Naglilipat siya ng pananim sa bakanting paso at nagbubuhat ng mga paso na may laman. May isang halaman siyang tinanim sa isang malaking paso. Hindi niya pa man iyon nadidiligan ay biglang may nagbuhat na naman iyon. Alam niya na kaagad kung sino. Sino pa nga ba kundi si David. Kapag nagbubuhat ka ng paso, huwag mo munang diligan ng tubig para hindi mabigat. Kapag naipwesto mo na sa lugar na gusto mo, saka mo diligan. Anito at kinuha ang hose para basain ang bago niyang tanim. Parang gustong umikot ng eyeball niya. Heto na naman ito. Kaya ko na to. Anya dito. At pinagpatuloy niya pa ang paglilipat ng halaman sa mga paso. Do you want me to go and get lost? Natigilan siya sa sinabi nito. Kalaunan ay kumunot naman ang noon niya. Ano na namang paandar nito? Wala akong sinabing ganyan. Ani at napabuntong hininga. So you want me here? Wala rin akong sinabing ganyan, David. That's a little bit confusing, ha? Nagsimula ito maglakad. Napansin niyang tumayo ito sa likuran niya at halatang pinapanood ang ginagawa niya. Nang matapos siya ay kinuha agad nito ang paso tapos ay inilagay sa kung saan may bakante. Nagtagis ang bagang niya. Sana'y umalis na lang ito doon. Hindi talaga siya komportable sa presensya nito. Paulit-ulit na gano'n ang ginagawa ni David. Hanggang sa natapos na siya. Madali siyang natapos dahil sa tulong nito. Kahit hindi niya gustong gawin, ay parang obligado siyang asikasuhin ito ngayon dahil tinulungan siya nito. Kaya habang dinidiligan ni David ang mga nasa paso, ay nagtimpla na siya ng juice at naghanda na rin ng sandwich. Wala naman itong damit pantaas pagdating niya. Awkward na napaiwas siya ng tingin at nakayuko na nagtungo sa mesa ng garden para ilapag ang tray ng snacks doon. Hayaan mo na yan dyan, kumain muna tayo. Ngaling-ngaling anyaya niya dito. Napansin niya namang ibinaba nito ang hose at nagtungo sa mesa. Napansin niyang tumigil si David at pinagmasdan muna ang inahanda niya. Saka ito umupo at nagsimula ng kumain. Thank you. Anito at kumagat habang nakatitig sa kanya. Agad naman siyang nag-iwas ng tingin. Parang kakaiba ang dating nung ginawa nito. Parang may mali siya. O siya lang talagang nag-iisip nun. Nagtagis naman ang bagang niya. Naiinis siya sa sarili. Kailan pa siya naging ganito? NBSB kaya siya? Kailan pa siya naging dirty-minded? Isa pa tong pagkubad-hubad nito sa harapan niya. Wala itong shirt. Naka-display ng malala ang bato-bato sa tiyan nito. Kahit anong iwas niya, babalik at babalik ang mga mata niya sa katawan nito. Kukuha muna ako ng t-shirt, wala kang damit. Aniya tumayo. Akmang aalis na siya nang hilahin siya nito pabalik para pigilan. Pero napalakas yata ang hila nito kaya napaupo siya sa kandungan nito. Namilog ang mga mata niya. Nakakulong siya sa braso nito at nablangko na siya. Hindi niya alam kung ano ang susunod na gawin. Itutulak ba ito?
Sasampalin? Pagagalitan o ano? Why do you have to get me a shirt? Nade-distract ba kita? Garal-galang baritono nitong boses. Napalunok siya at nananatiling namimilog ang mga mata. Answer me, Mariol. Ilang beses siyang napalunok. Dahil yun ang turo ng magulang ko sa akin. Kailangan mong matuto ng table manners. Sinikap niyang magtunog galit pero halos hindi niya magawang itaas ang boses. Para siyang nangihina. Nasa kandungan pa rin siya nito at hindi niya alam kung bakit nananatili pa rin siya doon. Hanggang ngayon, ilang beses na niyang inutusan ang sarili na tumayo at tumakbo. Table manners, ha? Sumila yung mapaglaro nitong ngisi. Kakaiba ang ngisi nito na ngayon niya lang nasilayan. For me, this is the real table manners. Pumaikot ang kamay nito sa bewang niya at kinabig pa siya palapit sa katawan nito. Agad niyang itinukod ang kamay sa dibdib nito para magkaroon sila ng distansya pero hindi niya magawa. Mas lalo lang siyang napalapit dito. Umangat ang kamay nito at pinahid ng inilalaki nito ang gilid ng labi niya. Namilog ang mga mata niya nang dalhin nito sa bibig nito ang mayonnaise na nakuha nito sa gilid ng labi niya at dinilaan. At hindi niya na napaghandaan ang susunod nitong ginawa. Dumukwang ito upang angkinin ang labi niya. Para naman siyang nabato sa kandungan nito. Gumagalaw ang labi nito pero nananatili siyang na-estatwa. Bahagya nitong ikinagat ang ibabang labi niya kaya umawang ang labi niya at sinunggaban nito ang oportunidad na iyon upang makapasok ang dila sa loob ng bibig. He was like searching for something. That was hot. Nakakapanghina at kung hindi siya nakaupo sa kandungan nito ngayon, ay baka nabuwal na siya. Namumuhay ang mga mata niya at naghahabol ng hininga nang tumigil ito. I don't wanna say sorry. Gagawin ko rin ulit to. Bulong nito sa tenga niya. At dahil nga sa nangyari sa pagitan nila ni David sa garden, parang ayaw niya nang manatili sa bahay at makita ito. Tuwing nakikita niya si David, naaalala niya yon at para siyang lalagnatin sa init. Minsan ay nawawala siya sa sarili at natutulala. Mabuti na lang nung Lunes, nagpunta ang mga dati niyang kaibigan doon para yayain siyang maligo sa falls. May falls na naging tourist spot sa Karatig Barrio. Mura lang ang entrance fee at parati silang pumupunta roon dati pa. Ken! Natutuwang tumakbo agad siya para yakapin ang best friend na matagal nang hindi nakikita. Balita niya ay nagtatrabaho si Ken sa Maynila. Security guard daw ito sa isang bangko. Matagal na rin nung huli niya itong nakita. Nasasakal ako, Mariol Asuncion! Natatawang awat naman ni Ken sa kanya. Nahagip niya ng paningin ang kakababalang na si David. Nakasuot ito ng sando na black. Napansin niyang agad na tuon ang mga mata ni na Charmy at Linlin kay David. Ay ala, sino yun? Naku, sobrang guwapo! Bulalas ni Charmy na makalampas na si David. Alanganin siyang nagbitiw ng ngiti. Apo ni Lola, si David. Oh my gosh, isama mo para medyo challenging naman ang outing natin. Gigil na suggest naman ni Linlin. Hindi na siya tinantanan ng dalawa. Pero wala naman talaga siyang balak na yayain si David. Kahit pahubaran siya ng dalawang kaibigan, hindi niya yung gagawin. Kaya lang nagulat siya nang dalhin ni David ang mga box ng pagkain sa sinakyan ng mga kaibigan niya. Where should I put our food? Tanong nito na ikinaangat naman ng kilay niya. Hour? Anong hour ang pinagsasabi nito? Dyan lang. Nalilitong sabi niya sabay turo sa mga pagkain sa likod. May dalang towel si David pagbalik nito tapos bigla na lang sumakay sa sasakyan. Tinapik pa nito ang upuan katabi nito. Dito ka, Mariol. Anito. Gusto niyang magmura sa Ines. Bakit ito sumama? Sino nagsabing pwede itong sumama? Sabi ko sumama siya. Sabi niya sasama naman daw talaga siya. Bulong naman ni Charmy sa kanya nang magsimula na silang bumiyahe. Ay, kaya pala hindi ka lumalabas sa inyo May nililimliman ka palang poging itpog sa bahay niyo. Kumikindat pang tojo ni Charmy. Sinamaan niya ito ng tingin. Marinig pa ito ni David baka kung ano pang isipin ng lalaking to sa kanya. Nagtagis ang bagang ni David habang pinagmamasdan si Mariol sa tubig. Nakasuot ito ng manipis na sando at lalong klaro ang suot nitong bra. Naiirita siya lalo pat may lalaki silang kasama. Kanina pa siyang iritado.
Lalo na nung pagising niya, bubungad agad sa umaga niya si Mariol na kayakap ang lalaking nagngangalang Ken. Talagang sa harapan niya pa nagyakapan. Bakit nga ba siya nagagalit ngayon? Hindi naman siya boyfriend para umakto ng ganito. Kinagabihan ay nag-inuman na rin sa cottage. Talagang tinagaya niya ng marami ang Ken na yon. Lalo na nang malaman niyang mahina ang tolerance nito sa alcohol. Walang kaso sa kanyang alcohol dahil sanay na siya. Lasing na rin ang mga kaibigan ni Mariol, ilang shot pa lang. Sila na lang ni Mariol ang nasa katinuan. Nakainom na siya ng kaunti pero hindi enough yon para malasing siya. Agad na nagligpit si Mariol kahit hindi naman talaga kailangan gawin. Halatang gusto lang niyang iwasan pero sumunod siya dito. Nang makorder niya ito sa my sink, hindi na ito nakawala pa. He likes it whenever she looks so shocked like this. Ang cute lang nitong tignan. May ginagawa ko, padaanin mo ako, David. May iritasyon sa mga mata nito, kahit masalatang kabado ito. Say it. Please kiss me first. Ani habang nakangisi. Kumunot naman ang noon ito. Ano? Para padaanin kita, sabihin mo, kiss me, please. Hamon niya dito. Nagtagis naman ang mga bagang nito. Pinaglalaruan mo ba ako? Am I? Oo. Gigil ang sagot nito. Imbis na matakot sa galit nito ay mas lalo siyang nanggigil na inisin pa ito. Nagiging sexy ito sa paningin niya. Then I am. Sumili yung ngisi sa labi niya at bumaba ang ulo para bulungan ito. So say it. Kiss me, please. So I will let you go. Mariin itong napapikit at bumantong hininga. Halatang punong-puno na. Kiss me, please. Napipilitan na sabi nito. Wala siyang sinayang na segundo at agad itong hinalikan. It's just a bait. Ganun lang ito kadaling nahulog sa patibong niya. Humingal na ito nang bitawan niya. Gustong-gusto niyang pagtama ng mainit itong hininga sa mukha niya. Siyempre, dahil alam niyang siya ang dahilan kaya ito naghahabol ng hininga ngayon. Gusto kitang ligawan, Mariol. I want you. Gusto kitang ligawan. Bulong niya sa tenga nito. Namumungay ang mga mata nito kanina pero natauhan ito matapos niyang sabihin niyon. Bigla na lang siya nitong tinulak. Pero hindi siya nito natinag. Nangihina ito. Umalis ka nga dyan. Gigil na sambit nito. Lumapit pa siya lalo dito. Umalis ka na, ano ba? Nanatili naman siya sa harapan nito. Nakatitig lang siya sa iritadong mukha nito. Liligawan kita! Mariing wika niya dito. Nalilito siya sa nararamdaman at naiinis siya doon. Gusto niyang isipin na para lang sa grandma niya ang lahat ng gagawin niya ngayon. Pero may parte sa kanya nagsasabi na hindi lang ito dahil gusto niya lang paluguran ng matanda. May iba pang rason. Gusto niyang makipag-cooperate si Mariol doon para matuklasan niya kung ano ito. Hindi naman halos makatulog si Mariol matapos ang nangyari sa cottage. Nagsisisi siya kung bakit pa siya sumama. Sana hinayaan niya na lang na sumama si David sa mga kaibigan niya at nagpaiwan na lang siya. Ilang beses sinabi ni David na gusto siya nitong ligawan. Na gusto siya nito. Hindi niya alam kung tama bang maniwala sa sinabi ng lalaki. Hindi niya alam kung ano ang totoong dahilan ng Lola Dolor niya para ipakasal siya nito sa mga apo nito. Maaaring gusto lang nitong gawin yon para mapagbigyan ng lola nila? Di ba dapat ganun din ang gawin niya? Gagawin niya yon para sa lola niya at hindi sa kahit na sino. Bakit kailangan pang maging totoo? Ayos lang naman na hindi totoo. Basta ba mapasaya nila ang taong pinagkakautangan nila ng buhay nila ng kanyang ina? Ilang beses siyang napalunok habang kaharap ang pinto ng si David. Ilang beses siyang nag-attempt na umalis pero kailangan niyang harapin ito. Ilang segundo pang dumaan ang nagawa niyang kumatok sa pinto. Kinakabahan siya habang hinihintay itong lumabas. Ilang saglit ay binuksan nito ang pinto. Gulo-gulo pa ang buhok nito na hinawi nito na makita ang siyang nasa pinto. Come in! Garal-gal ang boses ito at halatang bagong gising. Umiling kaagad siya. Talagang niyaya pa siya nitong pumasok. Talagang gusto siya nitong pumasok sa silid nito. Nagtagis ang bagang niya. Ganun ba ito sa mga babae nito?
Pinalis niya ang ideyang yon sa isip at mas pinagtuunan ng pansin ang talagang sadya niya doon. Gusto ko lang sabihin, sige. Kinakabahan na napalunok siya bago dinugtungan ang sasabihin. Papayag na ako maging girlfriend mo. Iyon lang. Tapos ay hindi na siya nag-aksaya ng oras at patakbong umalis sa harapan nito. Pumasok naman agad siya sa silid niya at sinara ang pinto at saka napahawak sa dibdib. Iyon na yon. Tama ang ginawa niya. Kinailangan niyang gawin ito para sa lola niya. Para sa lola niya. Paulit-ulit na sigaw niya sa isipan. Halos hindi niya matingnan si David sa tuwing dadaan siya sa harapan nito. Sinisikap niyang huwag mahiya. Parati niyang iniisip na hindi dapat mahiya dahil para naman iyon sa lola niya. Nang papunta na siya sa kusina, nagulat na lang siya nang bigla na lang humarang si David sa harapan niya. Gulat na tumingala siya dito. Anong kailangan mo? Nagtataka na tanong niya. Seryoso ang mukha nito. You have to meet my parents. Ipapakilala kita sa kanila. Mag-ready ka na ngayon. Bukas ay aalis tayo. Napanganga siya. Agad-agad? Ipinagpaalam niya na sa grandma niya ang pag-alis nila at ang naging desisyon ni Mariol. Nagulat ang matanda nang marinig na umuo si Mariol at magkasintahan na sila ngayon. Hindi mo naman pinikot ang dalaga ko, David. Duda pa ng grandma niya. Hindi naman siguro ganun yon. Sinundo sila ng minivan sa bahay ng grandma niya. Nagulat pa siya ng kaunting damit lang ang dala ni Mariol. Nakasilid pa yon sa lumang traveling bag. Imbes na formal na long sleeve at mahabang pencil skirt ang suot, ay nakasuot ito ng whole dress na puti na lampas tuhod. Nakalugay ang buhok at walang suot na salamin. Hindi siya nag-expect na magiging itsura nito ngayon. Ito ang side ni Mariol na siya pa lang ang nakakakita. Ngunit mukhang makikita na rin ng iba. Matutulog na ako. Anito na makaupo na sa loob ng sasakyan katabi niya. Tumangulang siya. Mga ilang minuto lang ang dumaan at napansin niyang nakasubsob na ito doon sa may bintana. Talagang nakatulog na nga ito habang nasa biyahe. Hinila niya ito at pinasandal niya sa dibdib habang nakasandal naman siya sa tabi. Sa ganoong pwesto ay komportable itong makakatulog. Hanggang sa makarating sila ay tulog pa rin si Mariol. Hindi niya na mapigilang hindi ito pagmasdan habang natutulog. Matagal tuloy silang bago nakababa. Napilitan na siyang gisingin ng dalaga nang biglang kumalabog ang bintana ng sasakyan. Nalaman niyang sina Carl pala ang nasa labas. Nalaman ng mga ito na ipapakilala niya na si Mariol sa mga magulang niya. Ngunit nagdadalawang isip siya kung hahayaan niya ba talagang palabasin si Mariol ngayon. Nasa labas pa ang mga pinsan niya. Nilingon niya ang babae. Namilog ang mga mata niya nang makitang wala na ito doon. Huli na nang mapagtanto niyang nakalabas na pala ito. Ang huling narinig niya na lang ay ang pagsara ng pinto. Talagang hindi ito naghintay na pagbuksan niya. Talagang diretso na lang itong lumabas. Nagmadali siyang mabukas ng pinto. Naabutan niyang laglag ang panga ni na Carl at nakatingin ito kay Mariol. Bahagyang nagbaw pa si Mariol sa mga ito. Formal na formal pa rin. Agad niya nang nilapitan ng babae at hinawakan ito sa kamay para igiya papasok ng bahay. Pagkapasok nila ay nakuha agad nila ang atensyon ng mga nandoon ng lahat ng tita at tito nila na nandoon. Ang ama niya rin na nasa couch ay napatingin sa gawin nila. Nilingon niya si Mariol na ngayon ay halatang kabado pero pilit itinatago ang emosyong iyon. Pinagapang niya ang kamay mula sa pulsuhan nito at maayos itong hinawakan sa kamay. Napatingin ang dalaga sa kanya. Come, ipapakilala kita sa kanila. Matagal ko nang gustong gawin to. Bulong niya sa tenga nito. Tumangulang ito at sumunod sa kanya. Nilingon niya si Drake na hindi na maalis ang tingin kay Mariol. Nagtagis ang bagang niya. Ito ang dahilan kaya ayaw niyang nakikita ng iba ng ganitong ayos si Mariol. Tila siyang nababastos. Tila siyang hinuhubaran ng mga tingin na yan. At ang gusto niya nalang gawin ay padapuin ang mga kamao niya sa mukha ng kung sino mang titingin ng malagkit kay Mariol. He sounds so possessive. Tumayo ang ama niya at sinalubong sila. Nakipagkamay sa kanyang ama at ganoon din kay Mariol. Octavio Villarde, David's father. You must be Mariol Asuncion? Ani ng ama niya. Tumango naman si Mariol. Hello po, good evening po. Even her voice sounds so sweet and feels like forbidden.
Pinagmasdan niya si Mariol habang kausap ang ama, hanggang sa balingan siya ng ama. Can I have a little bit of your time? I've just got some things to discuss with you. Ani ng ama. Agad siyang napalingon kay Mariol. Ibig sabihin ay maiiwan itong mag-isa doon. Sinulyapan niya ang mga pinsan niyang kanina pa nakamasid sa kanila ni Mariol na tila ba'y naghihintay lamang ng tamang tiyempo para umatake. Don't worry, your titas will take care of her. Saglit lang tong pag-uusapan natin. Ani ng ama. Ano nga ulit ang natapos mong iha? Nilingon ni Mariol ang isa sa mga tiyahin ni David. Business ho. Formal niyang sagot. Oh, bakit? Katulad ka ba sa pamilya namin na may mamanahing kumpanya? Bakit business? Nakangisi pa na sabi ng babae. Para saan ang kinuha mong kurso? Oh, iniisip mo bang ikaw ang susunod na uupo dahil mapapangasawa mo si David? Hilaw naman siyang nagbitiw ng ngiti. Nalilito siya kung bakit biglang ganito ang naging bungad na tanong. At saka, bakit ganito ang approach ng mga tiyahin ni David? Hindi naman po sa ganon. Talaga ba? Well, nag-iisang anak lang naman kasi si David. Kaya sosolohin niya ang lahat ng makukuha niya sa kanyang ama. Tiba-tiba ka talaga, diba? Dugtong pa ng babae. At talagang yun ang tingin ng mga ito sa kanya? Nayaman ang habol niya kaya siya pumayag? Ay, excuse me, gusto ko muna mag-CR. Saan po pwedeng dumaan? Putol niya sa mga susunod na sasabihin ng babae. Ang katulong na mismo ang sumama sa kanya para ituro ang banyo. Actually, nag-retouch lang siya at tapos ay para na rin pagmasdan ng sarili sa salamin. Hindi pwedeng magmukha siyang maputla. Baka isipin nitong apektado siya sa mga sinasabi ng mga ito. Ngayon niya napagtanto kung saan nakuha ang masamang ugali na meron ng ibang mga pinsan ni David. Talagang dumadaloy nga naman talaga sa mga ugatang pagiging velyarde. Matapos niya makapag-retouch ay lumabas na siya. Ngayon medyo kalmado na siya at kaya niya na ulit makipagbatuhan ng salita. Ang mga tiyahin ni David ay abala na sa pakikipag-usap sa mga bagong dating. Kaya pinili niya magtungo na lang muna sa pool para magpalamig doon. Pero nakita niya si Jake doon. Nakangisi ito na magtama ang mga mata nila. You've changed a lot, huh? Para sa isang pansamantalang relasyon, masyado ka namang nag-effort. May panunuya pa sa boses ni Jake. Umangat ang kilay niya sa lalaki. Para sa isang lalaki, masyado kang madaldal, Jake. Napansin niya ang pagtagis ng bagang nito. David will file an annulment kapag nagsawa na siya sa'yo. He's just like me. Madali kaming manawa. Kahit may kirot siyang naramdaman sa dibdib, nagawa niya pa rin na panatilihin ang kalamigan sa aura niya. Paano kung dumating ang panahong manawa ito? Ano naman ngayon? Bakit parang big deal na sa kanya ngayon ang annulment? Magpapakasal lang naman siya dahil sa lola nila. Wala nang ibang dahilan. Hindi dapat iyon nahahaluan ng emosyon. Pure business lang. Nagpakasal lang din naman ako dahil sa lola ninyo. Believe me. Wala lang sa akin ang kasal. At least kami, may nagawa kami para kay Lola Dolor. Ikaw, walang kahit kaunting ambag? At tinalikuran niya na ito. Seriously? Hindi pamilya ang turing sa kanya ng mga nandito. Purong panghuhusga lang ang natanggap niya kanina pa. Hindi naman siya makapaniwalang may nag-e-exist na ganitong klaseng pamilya. Nagtungo na siya sa bus terminal pa uwi. Hindi na siya nagsabi kay David. Wala na siyang oras para mag-explain dito at sabihin dito kung gaano kabaliw ang pamilya nito. Naglanding ang malakas na sapak ni David sa pagmumukha ni Jake. Nagulat naman si Jake pero nagawa pa rin makatayo. Medyo iritado ito na makatayo. What was that for? Bulyaw ni Jake habang hawak ang panga. Para sa pangingialam sa relasyon ko kay Mariol. May diin pa sa boses niya. Natawa naman si Jake. Dude, you're just kidding, right? Hindi ka naman talaga seryoso dyan, diba? You're just using her para mapasaya si Grandma. Hindi na nagsalita si David, kaya nalaglag ang panga ni Jake. What the hell, dude? Nagbitiw ng nakaka-insultong tawa si Jake. Binigyan niya ng matalim na tingin ang lahat ng nandoon.
Tiyak na may kinalaman ng lahat sa nangyayari ngayon. Alam na alam niya ang labas ng bibig ng mga miyembro ng pamilya niya. Sumakay siya sa sasakyan at pinasibad ito sa highway. Sana lang ay maabutan niya pa si Mariol. Diretso siya sa bus terminal. Pero pagdating doon ay wala na ang last trip ng bus papunta sa probinsya ng kanyang grandma. Nakaalis na si Mariol. Iniwan na siya nito. Talagang umalis na ito nang wala man lang pasabi. Hindi man lang ito nagdalawang isip na iwan siya ng ganon-ganon lang. Kaya hindi na siya bumalik pa para magbihis. Dumiretso na siya na bumiyahe patungo sa probinsya ng kanyang grandma. Pagkarating niya ay tulog na ang lahat. Agad siyang kumatok sa pinto ng silid ni Mariol. Hindi ito binuksan niyon. "Can we talk, please?" Naghihintay siya ng ilang saglit sa labas ng pinto. Kumatok ulit siya pero wala pa ring tugon si Mariol sa loob. Bumuntong hininga siya. "Kung ayaw mo akong kausapin ngayon, pwede bang bukas ng umaga? Pwede bang pag-usapan natin to bukas? Please, Mariol." Baka sa boses niya ang pagsusumamo. Naghintay siya ng ilang saglit. Hanggang sa nagsalita ito sa loob. "Umalis ka na." Nito sa mahinang boses. Napatangu-tangu siya at umatras mula sa pinto. At least nagsalita ito. Pero kinabukasan ay hindi naman siya nagkaroon ng pagkakataong makausap ito dahil tila sinasadya nitong dumikit lang parati sa grandma nila. Sinasadya rin nitong abalahin ng sarili para hindi siya magkaroon ng pagkakataong makausap ito. Ayaw na nitong marinig ang lahat ng mga sasabihin niya. Hindi niya na alam kung ano ang gagawin. First time itong lahat para sa kanya. Napansin naman ni Mariol na parating nakakahanap ng paraan si David para makausap siya. Isang beses ay nakatsyempo itong mag-isa siya kaya kinulit na naman siya para makipag-usap dito. "Look, David, gagawin ko lang lahat ng to dahil kay Lola. Wala kang dapat ikabahala dahil hindi naman big deal sa akin kung magustuhan ako ng pamilya mo o hindi. Kung makipag-annul ka naman sa akin after a month o ano, ikaw nang bahala." Direkta niyang sabi sa lalaki. "What do you mean annulment? Hindi mangyayari yon. Ikakasal tayo at hindi ko ipapa-annul yon." Napalunok siya at agad umiwas ang tingin. "Bahala ka." Umalis siya agad sa harapan nito pero sumunod na naman ito. Madalas na si David na rin ang nagluluto sa kusina. Siya nang nag-aasikaso sa lola niya. Kaya lang nitong mga nagdaang araw ay napapansin niya na hindi na masyado lumalabas ng silid ang lola Dolor niya. Dinadalhan nila ito ng pagkain sa silid. Hindi rin ganong kadami ang kinakain. "Hindi pa ba kayo nagkakaayos ni David, iha?" Bigla namang nagtanong si Lola Dolor nang minsan niya itong pakainin sa silid. Hindi niya lubos sa kalaing mapapansin nitong may iringang nagaganap sa pagitan nila ni David. At hanggang ngayon ay hindi pa sila nagkakaayos. Wala namang dapat ayusin dahil hindi naman involve ang emotion sa relasyong yun. "Okay lang Camila, wala namang kaming problema." Pinaningkitan siya nito ng mata. Halatang nagdududa ito sa mga sinasabi niya. "Hindi ka pwedeng magsinungaling sa akin. Kilala kita, iha." Tinaas pa nitong hintuturo. Bahagya na siyang natawa. "Lola naman, kung ano-anong iniisip niyo eh. Wala naman po talaga. Okay kami ni David." Nag-cross arms ang lola nila at naghahamon ng tingin ang ipinukol nito sa kanya. "Kung talagang okay lang kayong dalawa, dito kayo sa silid ko mamaya, ha? Kakausapin ko kayong dalawa." Namilog naman ang mga mata niya. "Wala nga ho, si Lola talaga. Pinagdudahan pa talaga ako. Ano namang pag-uusapan natin mamaya? Busy ho ako mamaya." Umismid ang matanda. "Umiiwas ka ba?" Namilog naman ang mga mata niya. "Ako? Umiiwas ho? Naku, hindi ah. Kahit dito pa kami matulog mamaya eh." Ngumisi ang matanda. Magandang ideya yan. Sige, dito nga kayo matulog dalawa." Mas lalo naman siyang nagulat sa susunod na sinabi nito. Talagang hindi siya tinantanan ng matanda. Mga bandang 8 na ng gabi nang biglang may kumatok sa pinto ng silid niya. Kagat-kagat niya pang hintuturo habang kanina papalakad-lakad sa silid. Hindi siya mapakali. Kabadong binuksan niyang pinto at bumungad sa kanya si David. Napaawang ang bibig nito nang magkatinginan sila. "Tara na," anito. Napalunok siya at naglakad pauna dito.
Nagmadali siyang pumasok sa silid ng lola nila at nakasunod si David sa kanya sa likod. May hawak na remote ang lola nila nang makarating sila sa kwarto. May sayaw akong gustong ipasayaw sa inyo. Maaari niyo bang isayaw ito sa kasal ninyo? Panimula ng lola niya. Napalunok siya at ngaling-ngaling sumulyap kay David. Nagkatitigan sila ng lalaki saglit pero ibinalik lang ulit ang tingin sa lola nila. Sayaw ho? Halos magkasabay pa nilang usisa. Tumango naman ang matanda at pinindot ang remote. Tumunog ang karaoke. Isang lumang tugtog ang pumailan lang. Hala, sige. Tumayo kayo dito sa harapan ko. Minuwestra ng lola nila. Ito pa mismo nagpwesto ng mga kamay nila sa bawat isa dahil maging sila ay walang ideya sa sayaw at kung saan dapat nakapwesto ang mga kamay nila. Nasa bewang niya ang isang kamay ni David habang hawak nito ang isang kamay niya at nasa balikat naman ni David ang isang kamay niya na animoy suporta upang hindi sila matumba. Isang old-style orchestral music ang pinatugtog ng lola nila. Nang magsimulang tumugtog ang karaoke ay tinuruan agad sila ng lola nila kung anong susunod na gagawin. Sa dahan-dahan na galaw ay umindayog sila sa musika. Napatingin siya kay David. Doon niya lang napagtantong kanina pa pala ito nakatitig sa kanya. Kaya napayuko siya at nakaramdam ng pagkailang. Hindi siya makapaniwalang naaapektuhan siya ng ganito ngayon dahil lang sa mga titig na yan. Ilang beses nila iyong inulit dahil hindi siya makafocus at parati niyang naaapakan ng paa ni David. Ilang ulit siya nag-sorry at ilang ulit silang umulit-ulit hanggang sa na-memorya na ni David at ito na mismo ang nagturo sa kanya. You put your right here before you move your other feet in there. Ani ni David. Hanggang sa na-perfect nila iyon at sobrang tuwa niya. Kaya lang, nang balingan nila ang lola nila ay tulog na pala ito. Napatingin sila sa wall clock. 12 midnight na pala. At hindi man lang nila namalayan ang oras dahil sa pagkakaaliw nila sa ginagawa. Tahimik naman silang lumabas ng silid. Pero nang nasa maliit na silang hallway pababa ay biglang nagsalita si David. I really enjoyed everything we've done here tonight, Mariel. I'm happy to see you smile while we're dancing. Napalunok siya at binalingan si David. Salamat sa pagtuturo. Nag-enjoy rin ako. Nagbitiw siya ng tipid ng ngiti dito. Ilang beses niyang sinubukang matulog, pero hindi niya magawang makatulog. Parating dumadalaw sa isipan niya ang titig at hawag ni David. Sa kanya napagtantong, sinadya iyon ng lola niya upang mas maging close sila ng lalaki. Dahil iniisip pa rin ng lola niya na hindi sila maayos si David. Totoo naman, at malaking tulong ang nagawa ng lola niya. Kinabukasan ay nagising na lang siya sa malakas na yugyog ng mama niya. Bakas ang takot at pagkataranta sa mga mata nito. Mariel! Mariel, Diyos ko, ang lola Dolor mo nawala ng malay sa silid niya. Hindi ko na siya magawang gisingin. Namumutla na siya. Kailangan na natin siyang dalhin sa ospital. Bulalas ng kanyang ina na agad na tumalima palabas. Pupungas-pungas pa siyang lumabas ng silid at tila wala sa sariling nagtungo agad sa silid ng lola niya. Naabutan niya ang buhat-buhat na ito ni David. Nagmamadali ang mga kilos ng lahat. Isasakay natin siya sa kotse. Pumasok na ho kayo sa backseat. Aalis na kaagad tayo. Bulalas si David habang lakad-takbo na ang ginagawa habang buhat-buhat ang walang malay na matanda. Umiiyak na siya habang nakasunod kay David. Maging ang mama niya ay humahagulhol na rin. May sakit sa puso ang lola nila. Nalaman nila iyon mismo sa doktor. Kung hindi agad nadala sa ospital ang lola nila, ay baka huli na. Mabuti na lang at nakaabot pa sila. Hindi iyon sinabi ng lola nila at matagal nang kinuble sa kanila. Yakap-yakap niya ang ina niya sa sulok dahil patuloy pa rin itong umiiyak. Tinuring na nilang totoong kadugo si Lola Dolor, kaya't apektado sila sa oras na may masamang mangyari sa kanilang Lola Dolor. Ilang saglit ay biglang bumukas ang pinto. Iniluwanan si Jake at ang dalawa pa nitong kapatid. Panghuli si Luke na ngayon gulat na gulat nang makita ang nakahigang lola sa ospital. What the hell happened? Bakit nangyari to? Parang nakawalang tigre si Jake nang makapasok sa private room. Agad itong lumapit kay David at kinuwelyuhan si David. Ikaw bang dahilan, ha? Agad siyang pumagitna. Umalis ka na nga kung gulo lang pinunta mo dito. Buong lakas niyang sigaw kay Jake. Ngumisi naman si Jake. Kagagawa niyo tong dalawa, no? Dahil pinaasan yung matanda sa kunyaring relasyon yung dalawa.
Sinakyan niyo at umaasa si Grandma sa kalokohan niyo. Kagagawan niyo to! Pinagtuturo sila ni Jake. Nagtawag na sila ng guard para lang palabasin si Jake at mga bandang 6:30 naman ang dumating ang ama ni David. Kaya lang kasama nito ang tita at tito ni David. Nagulat sila. How is she? Panimula ng ama ni David. Stable na pero hindi pa nagigising. Hinihintay na lang namin na magising. Si David ang sumagot. Can we talk a bit, son? Ang ama ni David. Nagtagis ang bagang ni David at tiningnan ang mga nakapoker face sa mga tiyahin sa tabi. Dito niyo na sabihin ako anong gusto niyo, ani ni David. Bumuntong hininga naman ang ama ni David at tila nahihirapang i-voice out ang nasa isip. As the eldest, ako na magsasalita para sa kapatid ko. Biglang sumingit naman ang kapatid ng ama ni David. We want David to get married to someone we know. Anak ng business partner namin ng babae. May kumpanya at alam kong magbe-benefit ang pamilya namin. Wala namang kakurap-kurap ng isa tinig iyon ng ama ni Jake. Napanganga sila at tulala siyang nakatingin kay David. Anong magiging desisyon ni David ngayon? Ngayong pamilya na nito nagsalita tungkol sa pag-aasawa ni David. Who are you to decide for me? Ang naging sagot naman ni David. Napakurap-kurap ang lahat sa narinig. Maging siya ay hindi siya makapaniwalang magagawang sagutin ng gano'n ni David ang pamilya nito. David, you don't understand. Hindi natin pwedeng i-risk ang... Yes, I don't understand. Kung bakit pinapangunahan niyo ako parate simula pa noon. Putol ni David sa tiyuhin. David, you and your mouth. Hindi ka naman ganito dati ah. Simula nung nakipagrelasyon ka sa babaeng to, nagbago ka na. Buliw naman ang ama ni David sabay turo sa kanya. Huwag niyo hong idamay si Mariel dito. Wala siyang kinalaman. Kung ano man ang nangyari sa akin ngayon, dahil yun sa inyo. Kumuyom ang kamao niya. Kahit siya hindi niya nagugustuhan ng batas ng pamilyang ito. Kinokontrol ng mga ito ang mga anak nila. Gusto man niyang sumalungat sa mga magulang ni David, ngunit hindi pwede. Magkakagulo lang. Nasa mismong kwarto sila ng lola nila. Nagpapahinga ang lola nila at nagkakagulo ngayon ng ganito. Putulin niyo ng ilusyon ni Dolor. Nagkamaling ama mo noon sa pagpapakasal sa mahirap mong ina, David. Huwag mo nang ulitin ang pagkakamaling yun noon. Sumbat naman ngayon ang tiyahin ni David. Sa bandang yon ay hindi na siya nakapagtimpi at humakbang na upang magsalita. Mayayaman kayo at edukado. Pero wala kayong respeto sa privacy namin dito. Kung gusto niyo mag-away, lumabas kayo. Dahil wala kaming pakialam kung gaanong katoksik ang pamilya ninyo. Tinitigan niya ang tiyahin ni David. Ito rin ang babaeng nang mamaliit sa kanya nung nasa mansyon siya ng pamilya ni David. Sa labas tayo. Nauna si David kaya't sumunod ang pamilya ni David palabas. Nang ready nang i-discharge ang lola nila ay tahimik silang bumiyahe pabalik sa probinsya. Si David lang ulit ang nagkatid sa kanila. Wala namang nagsasalita hanggang sa makapagpahinga na lang ang lola nila sa silid. Nagpaiwan sa silid ang lola nila at ang mama niya. Gusto nitong bantayan ang lola nila. David, tawag niya dito nang nasa sala na sila. Nilingon siya ng lalaki. What is it? Lumapit naman si David sa kanya at masuyong hinawakan ng kamay niya. Pinagmasdan niya ang mukha nito. Kapag ipinagpatuloy pa nila ang relasyon nito, maaaring mas lalong magkakagulo-gulo. Ayaw ng pamilya nito sa kanya. Ayaw rin nilang madamay pa ito. Lalo na sa ganitong sitwasyon ng lola nila. Hindi pwede. Gusto ko makipag-iwalay sa'yo. Natigilan si David at natulala habang nakatitig sa mga mata niya. Ilang saglit ang dumaan bago ito dahan-dahan umiling. No. No, wag mong sabihin yan, Marion. Hinawakan niya ito sa pisngi. Alam mo ang sitwasyon natin. Alam mo kung ano lang ang meron ako at kung ano nangyayari kay Lola ngayon. Gusto ko ng tahimik na environment. Hindi para sa akin kundi para sa mga mahal natin sa buhay. Pero, umiling siya. Sorry, pero hindi talaga pwede. Dahan-dahan siyang humiwalay kay David.
Nang makatalikod na siya ay pinahid niya ang luha sa pisngi niya at nagpatuloy sa paglalakad palayo. Nanatili naman si David doon at hindi na makagalaw. Tila para pa rin itong nananaginip hanggang sa mga oras na yon. Kung sila talaga, hindi dapat ganito kahirap ang lahat. Hindi dapat sila parating nasasaktan. Kung talagang sila, hahanap ng paraan ng tadhana upang ibalik sila sa piling ng isa't isa. Iyong wala ng gulo at wala ng haharang. Pero 'di ba, at pagmamahal din namang matatawag ang pagpapalaya? Pinapalaya mo siya dahil ayaw mong mahirapan siya, kahit na masakit. Niyakap niya ang unan sa kwarto niya at doon ay kinulong ang mga luha. Ayaw niyang may umalpas na hikbi. Ayaw niyang makarinig ng mga hinanakit niya. Gusto niyang sarilinin. Baka balang araw, maghilom din iyon at makakalimutan. Umaasa si Mariol na wala na si David kinabukasan, na baka umuwi na ito at nagpagtanto nitong tama siya. Baka nga sa mga oras na yon ay kaharap na ni David ang babaeng totoo niyang papakasalan. Masaya na siguro nagpaplano ng concept ang pamilya ni David para sa kasal nito. Magiging maayos din ang lahat. Siguro ay kailangan niya lang turuan ng sariling kayanin ang araw-araw na sakit sa tuwing maaalala si David. Namamaga pa nga ang mga mata niya dahil sa pag-iyak magdamag. Para naman kasing balon ang mata niya at tila walang kaubusan ng mga luha niya kagabi. Tila gusto talaga nitong bahain ang silid niya. Alika na anak. David, ilagay mo na lang dyan ang platong yan. Boses iyon ng kanyang ina. Namilog naman ang mga mata niya nang para siyang nananaginip na nakakita niya sa harapan niya si David. Tinutulungan nito ang kanyang inang iayos ang setup ng mga plato sa mesa. Tila wala lang dito at parang normal lang dito ang araw na yon. Samantalang siya ay kagabi pa umiiyak. Kagabi niya ibinuhos lahat ng hinanakit niya sa maaaring pag-alis ni David. Sinubukan niya nang ihanda ang sarili kagabi kapag umalis na si David. Tapos malaman niyang nandito lang palang lalaking to na tila walang nangyari. Na animoy walang break-up na nangyari kagabi. Upo na, Mariol. Ani ng mama niya habang nananatili lang ang tingin niya kay David na nakangisi pa sa kanya. Opo, sige po. At agad siyang lumapit sa mesa. Ba't namamaga yung mata mo, Mariol? Parang magdamag ka yatang umiyak ka. Ano nangyari? Nanunudyo pa si David sa kanya. Gusto niya itong hampasin ng malakas. Bumuntong hininga naman ang mama niya. Huwag mo nang isipin masyado ang sinabi ng pamilya ni David. Kaya ko namang mabuhay ng ilang taon kahit kamuting kahoy lang kainin ko eh. Ayos lang, Mariol. Ani pa ni David habang naka-thumbs up. Bakit ba kasi hindi niyo pa pinalayas ang sangto? Tinuro niya si David na ngayon namimilog pa ang mga mata. Grabe ka, reklamo pa ni David habang nakanguso. Nang magtanghali na hinila niya si David sa my garden. Kailangan niya itong makausap ng masinsinan. Baka kasi kaya nandito ito ngayon ay dahil hindi ito klaro ang mga sinabi niya kagabi. Kaya hindi nito sineryoso iyon dahil hindi talaga nito naiintindihan ang sitwasyon nila. Bakit hindi ka pa bumabalik sa inyo? May mga naghihintay na sa'yo. Hinihintay ka na ng babaeng pakakasalan mo. Kapag hindi ka pa umalis, magkakagulo. Bigla namang sumeryoso ang mukha ni David. Walang naghihintay sa akin doon. Nandito ang naghihintay sa akin. Nandito ang pakakasalan ko. Natahimik siya. Mula pagkabata, kontrolado na nila ang buhay ko. Sa isang bagay lang ako hindi nila kayang kontrolin. At yun ay ang pagpili ko sa'yo. Lumapit ito sa kanya at hinawi ang buhok niya. Wala silang magagawa sa atin. Lalo na kina grandma at sa mama mo. Ilang saglit ay nabulabog ang pag-uusap nila nang biglang sumulpot ang mama niya. Oh, nandyan palang kaibigan mo. Ani ng mama niya. Si Ken. Namilog ang mga mata niya at akmang aalis na agad nang matigilan siya dahil hinawakan agad siya ni David sa kamay. You're always this excited when it's Ken, huh? Pasaring ni David na nalikapan ng panliliit ang mga mata. Oh, ha? Kumunot naman ang noon niya. Umiling-iling ito at kinabig ang bewang niya. Nagtaka siya sa biglaang pagka-bad trip ni David. May dalang puto si Ken nang makarating sa sala. Iyon ang paborito niyang puto ang dala ni Ken ngayon.
Nabanggit ng mama mo na nahirapan ka daw sa paglilipat ng ibang paso nung nakaraan. Nagpunta lang ako dito dahil doon. Wala naman ako ibang gagawin. Paliwanag ni Ken. Para itong kinakabahan sa tuwing susulyap kay David. Bakit hindi mo sinabing nahihirapan ka pala? Alam mo namang nandito lang ako parate kapag kailangan mo ng tulong. Hindi mo na kailangan ng tulong ng iba. Ako lang. Kaya ko na. Pagbibida pa ni David. Gusto niyang sikuhin si David at ang mamayabang na naman ito. Actually marami akong gustong ipakita sa garden. Nagtatanim ka rin ng gulay, di ba? Hinawakan niya si Ken sa braso palahilahin patungo sa garden. Oo. Para na rin makatipid. Tumawa pa si Ken. Napasin niyang sumunod naman agad si David sa kanila patungo sa garden. May mga seedlings ako ng okra dito, Ken. Baka gusto mo to. Pinakita niya kay Ken ang mga seedlings ng okra. Yung may hawak na yung seedlings ang gusto ko. Biglang sumingit naman si David. Binigyan niya ito ng nakakatusok na tingin. Kung nakakamatay lang ang tingin, baka kanina pa nakabulagta si David. Grabe, ang dami niyong gulay sa inyo. Tipid na kayo niyan sa ulam. Maliit na lang ang gagastasin ninyo. Puri niya pa kay Ken. Oo nga eh. Malaking natitipid namin dahil sa pagtatanim. Ani ni Ken. Kawawa naman ang magiging asawa. Tinitipid sa ulam. Kung ako magiging asawa, kakayod ako para hindi ko matipid sa ulam ang asawa ko. Kahit araw-araw pa na beefsteak ang ulam namin. Nagpaparinig na naman si David sa likod. Ayoko namang puro damo ang kinakain ng asawa ko, no? Baka maging kambing na kapag tumagal. Hindi na siya nakatiis at hinarap na si David. Sino bang pinaparinggan mo dyan? Iritado niyang sabi. Bigla na lang humarap si David sa bulaklak. Eto, kausap ko. Sabay turo sa bulaklak. Sabi nila dapat daw kausapin ang mga halaman para mamulaklak. Palusot pa nito. Bumusangot naman siya. Apakasinungaling talaga. Nang hapon ay niyakap na lang siya bigla ni David mula sa likod. Nasa garden pa rin sila. Umalis na si Ken dahil hapon na nga. Natigilan siya at para naman siyang natuklaw ng ahas sa gulat. Sana wag nang bumalik yung Ken na yun dito. Hindi mo na ako pinapansin kapag nandito yung lalaking yun. Bulong nito sa kanya. Iritadong nilingon niya naman ito. Kasabay ng pagtagis ng bagang niya. Lumayo siya dito ng kaunti. Baliw ka talaga. Minsan lang kami magkita, no? Tayo, araw-araw tayo nagkakasalubong. Kakasawa ng pagmumukha mo. Aniya. Bakit ako? Hindi naman ako nagsasawa sa mukha mo. Umismid siya. Sinamangutan niya ito. Ipinangako niya sa sariling hindi siya magpapadala sa mga mabulaklakin itong mga salita dahil alam niyang doon ito magaling. Tapos na siya kapag nagpadala pa siya at baka mas lalo lang siyang mahirapang bitawan pa ito. Sinubukan niyang iwasan si David. Sinisikap niyang huwag itong makasalubong sa isang araw. Binili niya sa mama niya ang mga gawain niya sa bahay. Naiintindihan siya ng kanyang ina. Gusto niya lang makaiwas sa lalaki. Hoy, buti nagpunta ka. Akala ko talaga hindi ka pupunta ngayon. Ilang birthday ko nang hindi mo dinaluhan. Maktol ni Charmy. Birthday kasi nito ngayon. Kahapon niya lang nalaman nang sabihin ng mama niya sa kanya na ngayon ang birthday nito. Hindi niya kasi tanda ang mga kaarawan ng kaibigan niya. Sinabi kasi ni mama. Mag-isa ka? Hindi mo kasama si Pogi? Puna ni Charmy habang sulyap sa likuran niya na animoy tinatago niya sa likuran ang lalaki. Hindi. Ayaw nung pumunta sa mga ganito, no? Palusot niya na lang. Niyaya na siya nito sa loob pagkatapos magkipagkwentuhan na rin siya sa mga naging kaklase noon na nandoon at dumalo sa birthday ni Charmy. Yung ibang kaklase nila may mga anak na. Yung iba ay nagkaroon na ng mabuting asawa at maganda na ang mga buhay. Hindi naman ito mayayaman pero maganda ang buhay. Ayos sana ang love life niya ngayon kung wala lang masyadong hadlang sa relasyon nila ni David. Uy, may single kaming kaibigan dito. Sino may gustong manligaw? Nilulumot ng hymen nito, maawa naman kayo. Medyo lasing na si Charmy nang akbayan siya nito.
Natatawa na lang siya, nakisabay na lang sa lokohan ng mga kaklase. Hindi pa siya masyadong lasing, tipsy lang. Kapag kasi ganito, kinokontrol niya ang sariling malasing talaga. Sino nagsabing single? Natigilan sila na may boses na nagsalita sa likod. Namilog ang mga mata niya nang mapagtanto kung kaninong boses yon. Si David. Uy, si Pogi! Bulala si Charmy. Hindi naman siya makagalaw. Nananatili lang siya nakatalikod. Hindi niya ito nilingon. Bakit nga pala nandito ang isang to? Paano nito nalaman na nandito siya? Nang mapansin niyang palapit na si David ay agad siyang tumayo para makatakas. Sa likod siya ni Charmy dumaan. Sakto namang umulan kaya napaatras kaagad siya. Mariol! Narinig niya ang sigaw ni David sa malapit. Ibig sabihin ay malapit na siya nitong maabutan. Kaya binaliwala niya ng ulan at lumusong na sa malakas na ulan. May kasama pang pagkidlat. Kahit natatakot siya ay kinaya niya, huwag lang siyang maabutan ni David. Malapit na siya sa kalsada nang bigla na lang may humublot sa kamay niya. Napasinghap siya at napaharap kay David. May iritasyon naman sa mga mata nito. Gusto mo bang magkasakit? Umuwi lang ako sa amin tapos pagbalik ko wala ka na. Anito. Bumalik nga sa syudad mag-isa si David. May inayos lang daw ito doon. Magpapasalamat sana siya kung sinabi nitong lalayuan sana siya nito at ang pamilya niya at maghanap na lang ito ng ibang mapapangasawa na mas babagay dito. Bakit ka pa kasi bumalik? Mabuti na lang at malakas ang ulan kaya't hindi nito nakita ang mga luha niya. Humalo lang iyon sa tubig ulan. Hindi mo ba naiintindihan? Hindi nga tayo pwede. Hindi ako pwede. Nanginginig siya. Hindi sila magsasabi kung sinong hindi at para sa akin. Ako ang nakakaramdam nun at hindi sila. Ako ang magmamahal at hindi sila. Tayong bubuo ng pamilya natin at hindi sila. Buliw ni David. Gusto niya na lang lumuhod sa panghihina. Nangihina siya dahil ayaw niyang tanggapin ni David iyon at nahihirapan siya lalo. Tanggapin mo na kasi. Paos ang boses na wika niya. Umiling ito at bigla na lang lumuhod sa harapan niya. Sa gitna ng ulan, basa silang pareho at pareho ang nahihirapan. May hinugot na kung ano sa bulsa si David. Binuksan nito ang isang box at may nag-iisang kumikinang na singsing doon na ngayon basa na rin. I asked my father to have this heirloom ring. Sumusuko na siya. Ayos na. Wala nang problema, Mariol. Napanganga siya. Hindi siya makapaniwala habang nakatitig sa mga mata ni David. Ito bang dahilan kaya saglit na umuwi si David? Upang kunin ang singsing na ito? Mariol, please marry me? Patuloy siyang umiiyak habang nakatitig sa mga mata ni David. Talagang hindi ito titigil kahit paanong gawin niya. Inilahad niya ang kamay niya. Namilog ang mga mata ni David at agad na sinuot ang singsing sa daliri niya. Thank you very much. Niyakap siya nito at hinalikan. Gumanti naman siya ng yakap. Kahit anong gawin niyang pag-iwas, hahabulin at hahabulin pa rin siya nito. Hindi niya pa rin ito makakalimutan at hindi siya makaka-move on. Ano pang use ng paglayo niya kung ganon? Mas mabuting harapin niya lang ito at tanggapin ang puso nito. Bahala na. Makalipas ang isang taon, Lola, talaga bang sigurado na kayo dito? May pag-aalala sa boses niya nang itanong iyon sa lola niya. Anniversary ng kumpanya ni na David ang dahilan ng party sa isang hotel sa syudad. Dadalo sila dahil inimbita sila ng ama ni David. Sigurado na ako, Iha. Para sa inyo ito ni David. Pinaghirapan mo rin yan kaya deserve mo yan. Ani pa ng lola Dolor niya. Napayakap siya sa lola niya. Ito ang pinakamalaking regalo na natanggap niya. Hinawi naman ng lola niya ang kulot niyang buhok at hinalikan siya sa noo. Sa pagkakataong to, hindi ka na nila pwedeng maliitin pa. Hindi habang buhay na magpapaapa ka lang. Lalaban ka, Iha. Ani lola niya habang nakangiti. Tumango siya at muntik nang maiyak. Nagpaalam na sila sa lola niya at sakay na ng minivan ni David na magsimula na silang bumiyahe patungo sa syudad.
Ito ang pangalawang pagkakataon na haharapin niya ang pamilya ni David, ngunit sa pagkakataong to ay hindi na ang mababang uri na si Mariol ang haharap sa mga ito, kundi isang higanteng Mariol. Masarap sa tenga ang tunog ng orkestra na agad sasalubong sa mga bisitang darating, with a classy chandelier and golden lights of it. Mas lalong naging magara ang paligid. Nagkalat ang mga investors sa paligid. Sabi, may mga malaking investors daw rito. Nagbigay naman ng speech ang ama ni David para sa mga bisitang dumalo. Nasulyapan niya sina Jake, James at Carl sa may mga beverage counter. Hawak ng mga ito ang white wine glass at tila nga agila na nakatutok ang mga mata sa kanila ni David. Maging ang tiyahe ni David ay tumigil sa pakikipag-usap. Kita mo agad ang panghuhusga sa mga mata ng tiyahe ni David nang hagurin sila nito ng tingin mula ulo hanggang paa. Ayaw niya nang isipin pa iyon. And tonight, here's my son with his fiancée Mariol Asuncion joining us tonight. Glad to see them both. Malapit na ang kasal nila, so please give them an advance congratulations. Anunsyo bigla ng ama ni David. Napalingon naman sa kanila mga bisita nang tumuon sa kanila ang spotlight. Kita ang pamimilog ng mga mata ng tiyahin at tiyuhin ni David. Halatang hindi inaasahang biglang lalabas iyon sa bibig ng ama ni David. Nagpalakpakan ang lahat at binati sila. Hindi siya makapaniwalang nakumbinsi nga ni David ang ama nito. Ngayon may basbas na ito at kahit papaano ang kasal nila. Bandang 9 PM nang biglang may nanghila sa kanilang dalawa ni David sa gilid. Ipinasok sila nito sa isang silid at nakita nila doon na nakatayo ang tiyahin at tiyuhin ni David. You have to stop this. Hindi ba kayo napapagod? Boses iyon ng ama ni David. Here they are. Ang tiyahin naman ni David. Bumaling sa kanilang tatlo. Nag-utos pa ito ng tauhan para lang kalad ka rin silang dalawa ni David doon. Nagtagis ang bagang niya. Talagang walang kaklas-klas. Where is the earlobe ring? Give it back. Agad siyang sinugod ng tiyahin ni David. Hinila siya ni David at kinuble sa likod nito. Amalia! Saway ng tiyuhin ni David. Kuya, masisirang reputasyon ng pamilya natin kapag nalaman nilang may isa na naman sa pamilya natin ang pumatol sa basahan. Bulyaw pa ni Amalia. Tapos ay nanggagalaiti na lumapit ito sa kanya. May pinakamalaking investor na nakapasok ng mas malaking pera sa kumpanya ni David. Sabi nila ay babae daw ito. This is the opportunity para ilapit natin si David sa investor na yon. Our David here is so fine para lang mamulot ng kung sino-sino lang dyan. Ano yon? Irereto mo ang anak ko sa investor na yon? For what? Bulalas ang ama ni David. Kuya, kapag silang nagkatuluyan ni David, mas lalago pa ang kumpanya natin at baka madagdagan pang mga branches natin. Giit ni Amelia. Tila nabaliw na ito sa kapangyarihan. Kung magsalita si Amalia ay parang wala siya sa harapan ng mga ito. Naakala mo hindi siya nag-i-exist. Naakala mo hindi siya nagagalaiti habang pinapakinggan ang mga sinasabi nito tungkol kay David. Nirereto nila sa kung kani-kanino lang si David. Parang gusto niyang magmura. Ano bang akala ng babaeng to kay David? Isang GRO? Na pwedeng i-offer sa kahit na sinong gustuhin ng pamilya nito? You're disgusting! Hindi niya na napigilan at napasigaw na siya kay Amalia. She stepped forward. Nanilisik ang mga mata ni Amalia pero mas lalo lamang ang galit na naramdaman niya dito. Bakit hindi ang mga anak mong sina Carl at Drake at James ang ireto mo sa mga binabanggit mong babae? They're a pro mandoloko. Manyak at walang modo. Iritadong bulalas niya. What did you just... Akmang sasampalin siya ni Amalia pero nahawakan niya agad ito sa braso. Kaya hindi natuloy ang sampal nito sa kanya. Malaki na pala sa yung $5.3 billion. Pwede ko pa sana yung dagdagan kung naging mabait ka lang sa akin. Aniya. Bigla namang natawa si Amalia. Lumapit ng tiyuhin ni David para hilahin na palayo si Amalia. Dagdagan? Ina-imagine mo bang ikaw ang malaking investor na tinutukoy ko? Seriously?
Baka nga kahit barya wala ka eh. Pangmamaliit pa ni Amalia sa kanya. Natawa rin ang tiyuhin ni David. Gusto mo talagang dagdagan natin ang kahihiyan mo, no? Sige, tawagan natin ang investor namin na yon. Tingnan lang natin. Ani ni Amalia na agad kinuha ang cellphone. Nagdial ka agad ito. Hanggang sa biglang tumunog ang cellphone niya. Kinuha niya ang cellphone niya at sinagot ang tawag. Yes, Amalia? Angat ang kilay na sagot niya sa tawag ni Amalia. Silang apat sa silid na iyon ay namilog ang mga mata. Dolor Quintana. Ang grandma ni David ang siyang may-ari ng pinakamalaking cosmetics company na may 1,000 branches mula sa Asia hanggang sa USA. And me? Lumapit siya kay Amalia at kinamayan nito ang may sarkastikong ngisi sa labi. Hello, Amalia. I am the one and the only CEO of Quintana Cosmetics. Hindi na halos makapagsalita ang mga nandoon. Kahit si David ay hindi na alam ang totoo. Siyang nagpalago lalo sa Quintana Cosmetics kaya hindi niya masabi-sabi kay David ang totoo niyang trabaho dahil matagal na nila itong itinatago. Siya at ang Lola Dolor niya lang ang may alam ng lahat. Ang totoo niya na nagbalik lamang siya sa probinsya upang pakasalan si David at kunin sa pangangalaga ng mga Villarde ang binata. Lahat ng yon ay utos ng kanyang lola at lahat ng yon ay umayon sa plano. No, hindi to totoo. Umiling si Amalia. Minaliit ng pamilya ng mga Villarde ang ina noon ni David. Inisip ng lahat na isa lang mahirap na babae ang pinakasalan ng ama ni David noon. Pero nagkakamali ang mga ito. Walang kapantayang yaman na meron ng Quintana kung ikukumpara sa mga Villarde. Hinawakan niya ang kamay ni David. Nandito na ang lalaking dati, laman lang ng misyon niya. Ngunit ngayon minahal niya na at magiging asawa niya na. Tulala pa rin si David nang nasa sasakyan na sila. Natatawa siya sa itsura ng lalaki. Mentor ko ang lola mo sa negosyo. Mas magaling siya sa akin. Kaya paniguradong magaling ka rin. Hawak-hawak niya pa rin ang kamay ni David. Totoo bang? Tumango siya. Kaya ayokong sabihin sa'yo mga pinagkakaabalahan ko nun eh. Kung sinabi ko pa sa'yo nun, tsak na pumalpak na ang plano. Ngumiti siya sa lalaki. Naging successful ang plano namin ni Lola. Kaya lang may bagay na hindi kasama sa plano. Aniya habang nakatitig pa kay David. What is it? You. Hindi kasama sa planong mahalin ka. Napamura si David at kinabig siya para yakapin ng mahigpit. Shh! Kinikilig ako. Natatawa na lang siya habang bumabiyahe na silang pauwi sa probinsya. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!